Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakatingin siya sa lalaking nakaluhod sa unahan niya. Katabi nito ang kanyang madrasta na si Vilma na umiiyak. Nakayakap ang babae sa braso niya habang umiiyak. Siya ang palaging nilalapitan ng babae sa tuwing nagkakaroon ng aberya dahil sa matanda ng daddy niya. Si Vilma ang ikatlong asawa ng kanyang ama. Siya naman ang kaisa-isang anak sa pinakaunang asawa, ang tagapagmana at ang tagasalo ng lahat ng problema. Ang maging isang Rear Cedric Villa del Rey ay hindi madali. Hindi niya naranasan na maging bata. Ang maging masaya, kinailangan niya maging matured sa murang edad pa lamang. Matanda na ang daddy niya na nakapag-asawa at ngayon ay 80 nang matanda at siya ay 32 pa lamang. Sinanay niya ang maging matigas, mayabang, bossy, hindi siya masalitang tao at higit sa lahat, makamandag ang kanyang kagandahang lalaki. Wala siyang awa, sanay siyang pumatay ng tao, makapangyarihan, nagmamay-ari ng legal at illegal na negosyo sa iba't ibang bansa. Marami siyang pag-aaring club na may nagsasayaw na hubad na babae. Madami na siyang natikmang babae sa mismong club na pagmamay-ari niya at pinagsasayaw niya sa harapan niya ng walang saplot. Walang inosente sa kanya at wala ring takas kapag nakursunadahan niya. He's dark, but his darkness is so damn appealing, addicting, and intoxicating, intriguing. Rare, wag mong sabihin palalagpasin mo to. Ninakaw niya ang mga alahas ng daddy mo. At ako pang pinagbibintangan niya, samantalang huling-huli ko siya. Patuloy sa pag-iyak ang madrasta niyang matanda lang sa kanya ng 4 na taon. Ang tinutukoy nito ay si Galicano na ngayon ipinapabugbog na nga niya. Leave this to me, Vilma. Ako ang bahala sa kanya at pagbabayarin ko siya. Sambit niya sa babae. Lalong yumakap sa braso niya ang babae at sumisigok na sinandal ang pisngi sa braso niya. Turuan mo siya ng leksyon, iyong hindi niya makakalimutan. Mariin ang utos niya sa mga tauhan bago niya talikuran ang mga iyon. Naglakad siya pabalik sa mansyon habang malalaki naman ang hakbang ng babae na pilit at sumasabay sa kanya. Kunot ang noo niya at nag-iisip siya. Matanda na talagang ama niya at wala nang pakialam sa mundo. Kung saan-saan na lang inilalagay ang jewelry box at mga bundle ng pera. O siguro, ganoon na talaga sila kayaman para maglustay ng basta lang ang daddy niya. Wala na nga yung inaatupag kung hindi maglayas at mag-enjoy habang siya ay araw-araw na hindi magkanda-ugaga sa lahat ng negosyo. Kaya lang hinahayaan naman niya kasi kahit na bihira na sila magkatagpo ay ang ama lang niyang kaisa-isa niyang mahal sa mundo at wala nang iba pa. Naniniwala ka ba sa lalaking yun, Rare? Bakit ko naman nanakawin ng mga alahas ng sarili kong asawa? Palatak ng babae sa tabi niya. Hindi, maikling sagot niya na hindi man lang ito tinapunan ng tingin. Mas maniniwala siya kay Vilma kaysa sa bodyguard ng babae. Of course, he'll choose her over anybody because she's his stepmother. Dangan nga lang at walang CCTV sa loob ng kwarto kaya hindi niya alam. But she has a point. Alam naman niyang mahal nito ang ama niya at hinahayaan lang nga na kahit na sobrang tanda na ay nambababae pa. Nakita niyang matanda na nakatayo sa may di kalayuan kaya napatitig siya roon. His old man looked so disgusted. He will not even wonder. Mabait ang ama niya, hindi katulad niya na barumbado. He's a fighter because he was once a victim of harassment and almost died because of it. Ang history ng buhay niya ay mula sa batang palaging binubuli na natutong lumaban hanggang sa katakutan siya. It was better that way. For him, life is a battlefield. Mabait siya, talo siya. That's his saying, the saying of Rare Cedric Villa del Rey or the man known as Rare. 150,000 pesos ang kailangan mo para sa panganganak ng nanay mong 40 anyos iha. May mayoma siya at sigurado mangangailangan siya ng maraming dugo at lalaki pang bill kapag magdesisyon kayong gamutin siya.
Iyon ang sinabi ng doktor kay Shania nang kausapin niya ito sa loob ng opisina. Isang obstetrician si Dr. Fernandez sa hospital na pinagdalhan niya sa nanay niya matapos na sumakit ang tiyan. Ayaw niyang mapahamak ang ina, lalo ang kaisa-isang kapatid niya na nasa tiyan noon. Pero saan siya magbubungkal ng mahigit 100,000 piso? Ni pang almusal nga, ay hirap sila dahil nagtitinda lang naman siya ng mga kakanin sa palengke. Tapos heto at may gastusan pa siyang 100,000. Diyos ko po, matatag siyang babae sa kabila ng edad niyang 21 anyos. Subok siya ng buhay pero ngayon ay naiiyak siya. Wala siyang yaman, walang pera, walang bahay na maganda dahil tagpi-tagpi ang bahay nila na ilang metro lang ang layo sa tulay na kapag bumabaha ay kasamang inaanod ng malakas na agos. Nag-aaral naman siya, kaya lang ay hindi siya makatapos dahil patigil-tigil. Kung minsan ay nauunahan pa siya sa mga scholarship programs dahil wala siyang kapit. Wala siyang kapit kasi hindi naman siya toko. Salamat po doktora. Basta, kayo na pong bahala sa nanay ko at sa kapatid ko. Ako na pong bahala sa pera. Matatag pa rin niyang sabi rito na mukhang awa sa kanyang tumingin. Tumango ito at ngumiti sa kanya. Makakaasa ka. Tumayo siya at naglakad papalabas ng opisina. Kailangan niya makadiskarte ng pera para sa 2 yaman ng buhay niya. Kaya lang ay bumulwak ang galit niya sa lalaki naging ka-live-in ng nanay niya na matapos malaman na nagbubuntis ay galit pang demonyong yon at lumayas na walang paalam. Tapos, ang nanay naman niya ay iiyak-iyak. Ayan, sige nay, buka ka lang ng buka ka na parang palaka. Para namang mukha kang bullfrog na nasobrahan sa himas kaya lumubong tiyan. Daldal niya sa nanay niya na makita iyon na iiyak-iyak matapos na iwanan ng hinayupak na moron. Sugarol na, lasanggero pa. Nung una pa responsable effect, ang jablo at paligaw-ligaw sa ina niyang lukaret naman at nadala pa sa beautiful eyes. Ano naman ang karapatan niyang humadlang ay hindi naman niya maibigay ang kakaibang kaligayahan na gusto ng ina niya. Bata pa siya pero hindi siya bulag sa nakikita ng mga mata niya sa paligid. Nawala ang kainusantahan ng utak niya nang minsan na manguha siya ng saging sa sagingan at ibang saging ang nakita niya. Maitim na saging at may buhok. Ang taga-kabilang tulay na si Canor na tagahuli ng suso sa ilog. Ang bisit na yon ay pinatayo lang si Gilda na tagitinda naman ng gulay. Napako sa katawan ng saging at shoot na kaagad ang ibon ni Canor. Kakaripa sana siya ng takbo, kaya lang hindi niya nagawa. Lalo na nang parang makita niyang nahihibang ang babae na umaatungal na parang asong ulol. Curious sa pinapanood niyang dalawa na kahit may mga saplot ay nakakapagtalik. Pero yun ang una't huli dahil hindi na yun nasundan pa ng kalaswaan. Napabuga siya ng hangin nang silipin ng ina niya sa labor room. Hindi siya nagpapakita ng sa ina na kahinaan dahil ayaw niya makonsensya ang nanay niya. Mabait naman kasi ang nanay niya. At lukarit nga o sa ibang salita ay luka-luka. Wala naman itong side sa utak. Pero parang ganoon na rin dahil sobrang mabiro kaya ang daming kachismisan lalo kapag nasa palengke at nakikitinda ng isda o gulay o kung ano pa naman ang pwedeng itinda. Kaya nga yata lapitin ng lalaki kahit na medyo may edad na. Pero hindi pa naman matanda ang nanay niya. 42 pa lang at nakapagbuntis pa. Napaiwas siya ng tingin nang parang mamimilipit yon sa sakit. Pipilitin daw kasi na makapag-normal delivery dahil kapos nga sila sa pera. Sa government hospital niya lang sana dadalhin, kaya lang inadiscover nga na may myoma kaya hindi pwedeng walang private doctor na mag-a-assist. Tumalikod na lang siya at hahanap siya ng paraan para magkaroon ng pera. Dapat ihanda niya rin ang sarili sa posibilidad na masias ang nanay niya dahil sa katandaan at sa kondisyon. Hindi naman siya nagsisisi. Naniniwala pa rin siya na blessing ang lahat kaya aalagaan niya ang ina niya at kapatid kahit na gaano pa siya mahirapan. Diyos ko, tulong po. Hindi ko po kaya at esperada na ako magkaroon ng pera. Mahinang bulong niya nang mapadaan siya sa chapel ng ospital at mapatitig sa isang imahe ni Jesus na napako sa krus. Kung ano man ang mapasukan ko, sana po maging maayos pa rin ang lahat para sa nanay ko at sa kapatid ko. Kahit sila lang po, Pudra Jesus. Kahit wag na po ako,
kasi binayaan mo na ako ng kagandahan at kagagahan. Sila na lang ang bigyan mo ng matinong buhay. Kailangan ko rin po yata ng gatas kasi mukhang tuyot na ang dede ni nanay. Mukhang wala na siyang sustansya kasi araw-araw na lang na ulam namin ay tuyo. Sana bigyan niyo po ng sabaw. Huwag niyo naman pong lunurin ha kasi mahal ko yun. Nanubig ang mga mata niya sa kabila ng mga kalokohan na lumalabas sa kanyang bibig. Simula po nang kunin ninyo si tatay noong 9 years old ako. Inaalagaan naman ako ni nanay na sobra at minsan lang naman po siya nagkajowa. Huwag niyo po muna sanang kunin ang nanay ko sa akin kasi siya na lang ang meron ako at ang kapatid ko. God bless me po, Pudra Jesus. Babay po. Nag-antanda siya ng krus at nag-flying kiss pa kahit na naiiyak siya sa bigat ng problema niya. Naniniwala siya na may paraan pa at naniniwala siya na mapupunta siya sa tamang daan. Iyong positivity ng isang Shania na kahit nahikaho sa buhay, swerte pa rin niyang itinuturing ang sarili niya dahil sa paborito niyang kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Tuloy-tuloy si Shania sa tagpi-tagping bahay ng kanyang tiyahin sa isang remote area sa Maynila. Naabutan niya nakahilata ang babae sa upuang kahoy at nakabika na parang isa ring palaka. Diyos mo naman, Tiyang Sitang, mahiya naman kayo. Tumalikod siya dahil puwet ng lalaking sumalubong sa mga mata niya. Parang may mga pinigsahan pang lintik at pwede na ipalit sa mapa ng Pilipinas sa mga markang nakaukit sa magkabilang pisngi ng puwet noon. Tutok niya ang noo habang nakaharap papalabas ng pintuan. She can even hear the creaking sound of the wooden bench. Binabayo yata ng lalaking tiyahin niyang hostess na wala namang humpay sa pagtaghoy na parang mamamataying pusa. Ikaw itong susulpot ng walang paalam, tapos ako mahihiya. Aba, Shania, umayos ka. Diyos ko, sige pa. Sermon ng tiyahin niya habang patuloy ang pagtunog ng upuan at maya-maya ay nasundan ng ungol ang salitang yun. Pakiramdam niya ay namula siya sa hiya. Anong swerte nga naman ang buhay niya na ganoon pa ang inabutan niyang eksena. Aba, daig pa niya ang nasa porn site sa tindi ng posisyon ng dalawa. Tila wala namang pakialam ang lalaki na sige lang yata ang bira habang nakatalikod siya. Ano na, hindi pa ba tapos siyang? May kailangan ako sa'yo, napapakamot na marcha niya sa may labas ng pintuan. Nagsasex, tapos hawal na hawal ang pinto. Libre silip lang, pero wala siya magagawa dahil sanay ng tiyahin niya sa ganoon. Nagkaisip na siya ay reyna na ng mga pokpok ang tiyahin niya na hindi naman totoong kapatid ng nanay niya. Ampon lang ina niya na mapulot iyon mula sa naaksidenteng jeep at inalagaan ng mga totoong magulang ng Tiyang Sitang niya at Tiyang Luming. Parehas na hostess ang dalawa. Ang Tiyang Sitang niya ang napipirme sa isang club at ang siya naman niyang si Luming ay parang tinalo ang isang babaeng tagapagtinda ng tahong sa araw-araw noong paglalakwat siya para ialok ang sarili sa kung sino ang naghahanap ng aliw. Kung sa pamilyang pinagmulan ay baka masasabi ni Shania na isinusuka sila ng madla. Walang matino sa mga tiyahin niya na kahit kulubot na mga tinggil ay ibinebenta pa rin ang mga sarili para lang makatawid sa pang-araw-araw na buhay. Ang nanay lang niya ang hindi tumulad sa dalawa dahil matino naman iyon kahit napapaano. Maano kayang kaskasin na lang niya ng papel de liha kung Makate hindi yung ibon na kinakaskas niya tapos nakakabuntis pa. Huwag kang maingay at nasisibol ako, sabi pa ni Sitang kaya nairolyo ni Shania mga mata. Anong nasisibol? Tae lang na hindi lumalabas? Hindi niya alam kasi wala naman siyang alam sa pakikipagtalik. Inosente siyang totoo kahit na ba napapalibutan siya ng mga taong makakate. Wala kasi siyang pakialam sa mundo dahil busy siya sa mga pwede mapagkakakitaan katulad ng paglalabada para may pambaon sa eskwela at pangkain nila mag-ina. At sigurado magagalit ang nanay niya kapag nalaman na pumunta siya sa tiyahin niya. Kaya nga pilit siya nung itinira sa may distansya dahil ayaw ng ina niya na mamulat ang mga mata niya sa mundong ginagalawa ng mga hostess niyang tiyahin. But now, she has no choice. Hindi naman siya mag-hostess. Magtatanong lang siya na baka may maitutulong naman ang dalawang kapatid ng nanay niya sa panganganak noon. Humakbang siya papalayo ng kaunti para huwag masibol ang tiyahin niya. Natakpan niya ang mga tainga ng parehas na umatungal ang dalawa. Lumayo pa siya at naupo sa mailalim ng punong bayabas. As much as possible, she was trying to calm down.
Ayaw niyang iniisip ang problema, pero kapag sumasagi sa utak niya na buhay ng nanay at kapatid niya ang nakataya, naiiyak siya. Matatag siyang babae at pinatatag siya ng panahon. Bata pa lang, natuto na siyang kumayod para sa kanila mag-ina at hindi niya iyon pababayaan, lalo pa ngayon na medyo may edad na. Napalingon si Shania nang marinig na parang lumabas na ang lalaki at nagsisinturon pang damuho sa may pintuan. Napatanga iyon sa kanya at kaagad na hinagot siya ng tingin saka ngumisit kumindat. Naku, sigurado kapag nagkita ulit sila ng lalaki ay puwet nitong maaalala niya na mukhang tinataka ng mapa. Pairap niyang inismiran ang lalaki at ibinaling ang tingin sa ibang bagay. Ano nang tiyahin niya? Pipili na lang ng lalaki bukod sa may mapa na ang pangit pa at ang tanda. Parehas na ang dalawa na mukhang 2 dekada na lang ay papasok na sa nicho. Shania, tawag na ng tiyahin niya kapag luming ulit siya sa may pintuan. Nakita ni naghaharutan pa muna ang dalawa habang pakapakapa ang lintek na miron sa kulubot at tinggil ang tiyahin niya. Ano na ba? Naitirik niya mga mata ng parang teenager na humahagikik ang matandang babae. Tinalo pa siya sa kalandian. Tiyang, bilis na nga. Naiinis sa padyak niya. Umismid pa ang babae at saka ibinaba ang palda. Nagpalda pa, wala rin namang tinakpan. Ano bang problema mong bata ka? At napasugod ka pa sa kalagitnaan na pagpapasarap ko. Baling na nito sa kanya matapos na ipinagtulakan ang lalaki papaalis. Lumapit na sa kanyang tiyahin na naupo sa may tabi niya. Si nanay, sagot naman niya. Manganganak na at malaking perang kailangan ko, she added wordly. Natural, alam mo naman na magastos manganak. Buti ako ay menopause na. Anito na pinagmamasdan ang mukha niya. Tiyang, baka naman may alam kang mauutangan ng 150,000. Tumulis ang mga labi ni Shania pero napahawak ang matandang babae sa upuang kahoy na para bang mahuhulog ito sa kinauupuan. Bakit naman ang mahal? Ginto bang gunting na igugupit sa puwerta ni Sonia? Hindi, Tiyang, may mayoma si nanay. Kailangan niya ng maraming dugo kapag nanganak siya. Kung ipipilit niya magnormal, hindi ko alam kapag cesarean, baka mas mahal pa. Tulungan mo ko, Tiyang. Baka naman may alam kang mauutangan ko. Hinawakan niya ito sa braso. Kita niya ang awa sa mga mata ni Sitang pero umiling ito. Ano iko-collateral mo? Lahat ng utang ngayon ay dapat na may nakaprenda. Wala naman tayong yaman. Kaluluwa lang at puri ang pwede nating isanla. Ayoko naman isanla mong iyo. Mabuti sana kung may tatanggap pa sa akin para sa ganyang halaga. Kaya lang kahit na yata bumuka ka pa ako sa harap ng customer, hindi ako pa uutangin ng 150,000. 150,000, oo. Napahagikik siya sa kalokohan ng tita niya. Nasaan ang ospital? Bakit hindi pa biyakin? Tumingin ulit sa kanya ang babae. Nasa private na ospital, Tiyang, sa Santa Felicia Medical Hospital. Nagle-labor. Hindi nga ako nagpapakita kasi umiiyak kapag nakikita ko. Binigyan niya pa rin ako ng pasanin. Kaagad na parang naluha siya. Hindi naman niya iyon iniisip. Kulang pa yon nakabayaran sa 9 na buwang pagdadala ng nanay niya sa kanya sa loob ng tiyan noon at sa pag-aalaga sa kanya noong bata pa siya para umabot siya ngayon ng 20 anyos na wala ni gahiblang galos. Pupuntahan ko at babantayan ko. Iyon na lang ang maitutulong ko, Shania. Wala naman akong pera. Kita mo naman na kahit saan na lang ay tumitihaya ako para nga may makain sa araw-araw. Wala naman akong alam na mauutangan. Si Mamang Lucreta sana, kaya lang ayoko dahil sa ganda mong yan na kahit lumang damit mo, idinaig mo ang kantadang isinumpa sa Encantasia. Hindi ka noon pakakawalan, sigurado mawawalang kainosentahan mo. Sinilip nito ang mukha niya. Wala ka pang boyfriend? Umiling siya. Wala, Tiyang. Uunahin ko pa ba yan? Ay busy ako sa paghahanap ng pambaon sa eskwela at sa pang-araw-araw namin ni nanay. Hindi ko nga alam kung papaano. Ayoko sana na itira ang kapatid kong baby sa may gilid ng tulay dahil delikado kapag tumataas ang tubig. Kaya lang, saan naman ako kahanap ng pang-upa sa magandang apartment? Studio type, 4,000 kaagad. Paano pa? Hindi naman ako makapag full-time yaya kasi nag-aaral ako at ang susungit pa ng mga amo ko. Pinagsaselosa na ako parati ng amo kong babae. Ay huwag talaga, baka mamaya ay gahasain ka pa at ikaw pa ang mabaliktad sa huli.
Napatitig siya sa mukha ng tiyahin niya. Desperada na talaga siya at kailangan niya ng pera. Chang, saan makikita ang mamalokreta mo? Biglang napatayo ang matandang babae at pinakatitigan siya. Diyos mo, Shania. Huwag mong babalakin ang balak mo. Mapapatay ako ni Sonia kapag pumasok ang pokpok. Huwag ka nang gumaya sa amin ni Luming na mga uwak na mababang lipad. Sermon nito sa kanya. Ito naman ang gusto niya sa mga ito. Palagi lang na binibirong ina niya na ibebenta siya sa club pero sa loob naman na hindi iyon totoo. Ayon ng mga ito na tumulad siya sa mga uri ng trabaho ng dalawa na dahil sa kawalan at kahirapan sa buhay ay napipilitan na kumapit sa patalim. Noon, hindi niya maintindihan ang rason kung bakit ganito ang trabaho ng mga tiyahin niya pero nang lumaon na, nagkaroon siya ng mga kaklase na nagbebenta ng aliw kapalit ng pangmatrikula. Nakuha na niya mga dahilan. It's easy to earn money, though the work is dirty. At hindi siya nanguhusga at itinatanong kung bakit ganoon ang mga trabaho ng tiya niya at ng iba pang mga kaklase. Sa mundo na mahirap at marumi, ano pa nga ba ang tamang gawin ng mga katulad niyang dukha kung ang lahat naman ay umiikot sa kayamanan at pera? Minsan, napapaisip siya kung ang mundo ba talaga ay ginawa para sa mga katulad niyang mahirap pa sa daga o para lang sa mga mayayaman. Pero mukhang oo naman, hindi lang yata magka-level ang mga estado sa buhay at kapag dukha, asahan na mas lalo pang naaapi. Bumuntong hininga siya. Patawarin siya ng nanay niya pero wala na siyang paraan para makakuha ng pera. Hahanapin niya ang lokreta na iyon dahil alam niya kung saan nagtatrabaho ang tiyasitang niya. Noon na kabataan pa nito, ay naroon ito sa pinaka-base pero nang tumanda na ay dinala sa mga club na kahit sino na lang ang nagte-take out. Naaalala niya noong bata pa siya at parang 25 pa lang ang babae, tumitiba ito ng pera dahil hindi pa raw gaanong gamit. Ngayon wala na. Siguro paminsan ay tama na lang na pangkape. Isa lang nanay, isang lalaki ang kapalit na buhay mo at ni baby bunso ko. Hindi na ako babalik. Ibebenta ko ng virginity ko para sa 150,000 mo. Gagawin ko ng 200 para hindi na siya makalunok na isipin pa lang iyon. Kung kapalit na kaligtasan ng mga mahal niya ay ang pagbukaka niya sa loob ng 3 araw o 1 linggo man, papayag na siya. Wala siyang hindi gagawin para sa mahal niyang nanay at lalaking kapatid. Isa lang naman, pagkatapos ay hindi na siya uulit. Kung darating man ang araw na makapangasawa siya at isumbat sa kanya na hindi na siya virgin, at least may maganda siyang rason. Hindi naman niya basta ginawa lang para sa sarili niya. Magkano bang kailangan niya talaga? Bukod sa ganoong halaga ng pera, ay may maibibigay naman daw ang PCSO na 7,000, kaya lang kapag nanganak na ang nanay niya, sigurado sakalang siya pwedeng pumila roon sa PCSO. Chang, ikaw ang magbantay kay nanay. Huwag mong iiwan ha. Basta, kung anong sabihin ng doktor, oo ka lang ng oo. At ako nang bahala sa pera. She's determined and no one could even stop her. Kahit na nagmamakaawa niyang pure, ay hindi niya papansinin. Teka, saan ka kukuha siya, Naya? Takbong habol tanong ng tiyahin sa kanya, pero halos tumakbo siya papaalis. Hahanapin niya ang mamalokreta ng tiyangsitang niya bago pa magbagong isip niya. Basta, huwag mong pabayaan si nanay at ang baby bunso ko ha. Kumaway siya sa tiyahin na nakahabol sa kanya ng tingin. Napaluha siya, pero mas matatag pa siya kaysa sa Statue of Liberty and determination niya. Hindi siya pwede magpaalam dahil hindi papayag ang babae. Isasekreto na lang niya at siya lang ang makakaalam at ang lokreta na iyon at ang lalaki makakabili sa kanya. Presyong pang 200,000. Take it or leave it. Nakatingin si Rare sa babaeng nakaupo sa harapan niya. He's quite bored while hearing this new aspiring trainees' sample presentations. Wala naman doon ang atensyon niya. Kung hindi, nasa babaeng kaharap niya. Bata at maganda. Ito ang tipo ng babaeng mukhang handang kumapit sa blade ng kutsilyo para lang makapasa sa OJT. Yes, he's personally conducting the on-the-job training of those college students who wanted to grab the opportunity to be trained inside this multi-billion company. Of course, hindi pa kasama dito ang mga sekretong negosyo niya, kung saan nagbebenta siya ng mga babae kapalit ng malaking halaga.
Nasa front row malamang ang magandang kumpanya niya na humahawak ng mga hindi mabilang na artista at ang kanyang hindi mabilang na sinehan, recording studios at ang pagiging producer niya at pagmamay-ari ng pinakasikat na production company na kahit Hollywood ay bumibida. Inip na bumuga siya ng hangin, inaantok na siya at kailangan niyang magising. Everybody out except for this lady in front of me. Break na muna. Tapos after 10 minutes, we'll resume. Maotoridad na utos niya sa mga estudyante na nagpangiti sa babaeng kaharap niya. Kanina pa rin naman kasi tingin ang tingin sa kanya, kaya maano magkasubukan na nga rin lang kung hanggang saan ang kaya ikapit basta makuha lang ang pwesto bilang isa sa mga OJT. Nang makalabas ang mga tao, ay kaagad niyang sinalubong ng titig ang babae. Drop your cellphone on the table. Utos niya rito na kaagad naman na kinalkal ang bag at saka inilabas ang isang item na 1+5 na gadget. Nice! Hindi nahuhuli sa updated version ng cellphone. Kahit paano ay latest model pa rin naman. Virgin or not, he seems so upfront but he doesn't care. He's interested with the girl and no one can stop him. Tumunga nga ang babae sa kanya pero ngumisi siya. Come on! A virgin woman wouldn't look at me like how the way did. Don't give me bullshit. Answer me quickly so we can start the test. Are you even aware that the president of this company is as dirty as a man whore? Not a virgin anymore. Sagot nito at nakatitig sa mukha niya. He stood up. Follow me. Aniya sa babae na kaagad naman na sumunod sa kanya at iniwan ang gamit. Binuksan niyang secret room na nasa kabilang side ng presentation room. Napanganga ang babae nang makita ang isang kama. You have 3 seconds to decide if you will back out or not. Pumayag ka, ibibigay ko sa iyo ang kailangan mong pwesto bilang trainee sa kumpanya ko. I am physically attracted to you and will have a bargain. If you let me taste you, you'll have what you want. Saglit niyang nilingon ang babae na nakatitig sa pang-upo niya habang kumukuha siya ng condom sa cabinet niya. May CCTV ba, Mr. Villadelrey? Wala. Pwede mong i-check ang buong lugar. Hindi ako gago para panoodin ang sarili ko na nakikipag-sex sa isang babae. Well, that's a lie because the truth is, hindi lang basta CCTV ang meron. Ang may mamahaling kamera na nakatutok sa kabuuan ng kwarto at kapag wala ng mga babae, makikita na niya kung paano niya pinaligaya ang mga iyon. Time starts now. 1. Yes! Agarang sagot ng babae. Kahit na walang OJT, ngumisi iyon kaya napaangat ang mga kilay niya. The woman drew closer to him and clung her arms over his nape. You're so handsome and it's a pleasure to get intimate with you. Dinampian siya nito ng halik sa labi pero hindi ganoon ay sinukli niya. Nagsisimula pa lang sila nang biglang may ni-buzzer sa pintuan. Damn! Uminit ang ulo niya. Walang ibang nakakaalam sa secret room niya na konektado rin sa mismong opisina niya kung hindi ang kanyang ama. At ngayon ay may kumakatok. Isa lang ibig sabihin. Nasa labas ang ama niya at may kailangan sa kanya. Masama ang tabas ng muka na naglakad siya papunta sa pintuan. Ngiti ang sumalubong sa kanya galing sa kaisa-isa niyang ama na hindi niya magawang kausapin na matagal kahit na mahal naman niya. Naghihintay sa labas ng presentation room ang mga OJT. Ano bang pinagagawa mo rito sa ganitong oras? Sumilip ang ulo ng matanda sa pinto at saka ngumisi. Oh, sorry to interrupt, but I guess you gotta open up the door and just bring the woman somewhere else later. Rare pursed his lips. I'll be out in a minute. What do you want, Dad? Hindi ako uuwi ngayong gabi. May babae akong kikitain sa isang striptease club natin. Does Vilma know? Umarko ang kilay niya, pero ipinaypay lang nito ang mga kamay. She will not mind. Bigay mo yun ng pera, tatahimik na yun. Lalo siya nagtaka. Bakit ganito na ang tono ng ama niya sa babaeng minamahal nito ng sobra noon? And to his surprise, his father never said anything like that before. Tahimik ito tungkol sa buhay may asawa. What do you exactly mean? Usisa pa niya. Nagkibet balikat ang matanda. Simple lang, pero ang gusto niya na pang shopping. Tapos,
Umiling pa ito na tila ba may naaalala tapos maya-maya ay tinapik ang balikat niya. I gotta go, son. Magwi-withdraw pa ako ng pera. I need to pay this woman 200,000 pesos. Ikaw nang bahala. I love you, son. Niyakap siya nito at tumangulang naman siya. Take care, Dad. Oh, I will. Iinom pa ako ng robust. Humalakhak iyon habang papaalis kaya napatingin na lang siya. Hobby na yata ng ama niya ang mangolekta ng babae. He wonders if his dad can still perform well. Baka naman himas na lang ang kayang gawin ng ama niya at kaligayahan na lang siguro na may makita ng mga magagandang babae at nahihipuan. At sino kaya ang maswerteng babae na magkakaroon ng 200,000 pesos ngayong gabi? He doesn't know. Malamang na baguhang berhen dahil alam niya na ganoon ang presyuhan sa club kapag walang experience ang babae. Mura pa nga iyon. Baka naman nauto ni Lucreta. And poor woman too. Wala na makakatakas sa mundong iyon. Kung noon, nakakapagpalayas sila ng babae, ngayon ay hindi na. Diretso na sa bentahan ang mga hindi na inosente. At sa laki ng offer na kung minsan dolyar pa, hindi na tumatanggi ang mga iyon. Earning money is easy and it's the game of life. Hindi naman nila pinipilit ang mga iyon na magtrabaho sa kanila dahil kusa na lang na lumalapit at kumakapit sa patalim dahil sa kakapusan ng pera. The world is like a big ecosystem for him. Maswerte pa nga ang mga dukha na kahit paano ay may nakukuhang pera sa lupit na mundo na umiiral ay kwarta at yaman. Nagkataon lang na sila ang may-ari ng mga striptease clubs pero wala naman silang dapat ay kakonsensya. Nang wala ng konsentrasyon niya sa iniisip na pagpapalipas ng oras sa babaeng estudyante. Siguro nga, iuuwi na lang niya sa kondo niya na hindi na mabilang kung ilang babae na punta roon. Get out, I'll see you later. Tila, baliwalang utos niya sa babae na parang masama pang loob pero hindi niya pinansin. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang pinagkakatiwalaang tauhan. Kailangan niyang pasundan ng ama niya. Parati niya iyong ginagawa dahil nga matanda na ang lalaki. Sunod-sunod na ang hilab ng tiyan ng nanay mo. Nasaan ka na ba, Shania? Hinahanap ka at hindi na ito tumitigil sa pagpalaho ng iyak. Sasapakin ko ng nanay mo kapag hindi ako nakapagpigil. Bilis na, umuwi ka na. Chang, napangiti si Shania sa kabila ng pagtulo ng luha niya matapos na basahin ang text message. Opo, Chang. Basta, isigil niyo na si nanay at tanungin niyo na rin kung magkano aabuti ng pagpapagamot. Ako nang bahala. May pera na ako. Uuwi na ako bukas. Iyon ang reply niya, saka siya tumingin sa salamin. Nagtagumpay siya at ngayon ay nakikita niya ang sarili na nakabrat panty lang. Gandang-ganda sa kanya si Lucreta na natagpuan niya kahapon sa bahay di kalayuan sa Clark Air Base kung saan naroon din ang isang executive striptease club na nang pumasok siya kahapon ay hilera ng mga babae na kapanty lang ang mga suot. Ang babata ng mga iyon at ang gaganda. Nasa ibaba ng stage ang mga lalaki na karamihan ay may lahi at berte ang mga mata. Tinanggap kaagad siya ni Lucreta at may tinawagan iyon sa cellphone. Kinuhaan siya ng litrato at kinontrata niya na 200,000 ang gusto niyang kabayaran. Maisang oras ang lumipas ay nakatanggap siya ng balita na may nakabili na sa kanya at payag na sa 200,000 piso na bayad sa isang gabi lang. Isang katok sa pintuan ang nagpapahid sa kanya ng luha bago siya lumingon. Akin ang cellphone, iiwan mo sa akin yan, anang bakla sa kanya. Sumunod ka sa akin at maiuutos daw sa'yo si Mama El. Tumango siya at ibinalot ang sarili sa isang roba. Sumunod siya sa bakla at papalabas sila ng club. Doon sila napunta sa may gilid ng bahay ng Mama El at may isang itim na kotse roon na nakaparada. Bakit Mama El? Tanong niya sa babaeng naninigarilyo habang nagbibilang ng pera. Sa ibabaw ng hood ng sasakyan ay may bag na itim. Leather iyon sa tingin niya at mukhang puno ng laman. Dalahin mo ito sa room 606 at may kakatok doon na tao. Anak na makakasama mo. Ibibigay mo ito roon at huwag na huwag mong bubuksan ha. Sa matanda ito at sa iyo inihabilin dahil may pagkaulyanin na. Mahigpit na bilin ng babae. Ulyanin? Eh di ba nakakahiya?
Alam ng anak ang gagawin ng ama niya sa akin? Sagot naman niya, hindi, wala naman iyong pakialam. Basta, ibigay mo ito ah. Tumango siya at tinanggap ang bag. Sige na, isalang mo na yan at nariyan na sa Senyor Edgardo. Senyor Edgardo? Matanda nga, matanda nang bumili sa kanya at ulyanin pa. Diyos ko! Yakap ang bag ay naglakad sila ulit ng bakla pabalik sa club. Puno pa rin ng kaba ang dibdib niya pero ito na ang pinakahihintay niya. Bukas ay may pambayad na sila sa ospital at maipapagamot na niya ang ina at baka may panggatas pa ang baby bunso niya. Hindi na niya iniinda ang kahihiyan. Basta ang mahalaga ay mailigtas niya ang mga mahal niya. Saka na lang niya pagsisisihan kapag nakakonsensya na siya. Kinuha ng bakla ang bag at ang cellphone niya na makapasok sila sa dressing room. Bukas mo na makukuha ang cellphone mo. May password naman yata ito. Anito sa kanya habang hinuhubad ang roba niya. Meron, napalunok na siya hanggang sa hawakan siya nito sa siko at hinila siya sa may maliit na pintuan papalabas ng stage. Nag-iisa sa unahan sa harap ng stage ang lalaki magbabayad sa'yo. Bulong ng bakla sa kanya, kaya tumango ulit siya. Ang hindi niya napaghandaan ay naitulak siya nito papalabas ng stage at tumambad sa mga mata niya ang tila, mapupulang ilaw at mga lalaki ang lalaki ng ngisi habang nakatingin sa mga babaeng halos subad sa entablado. Tumulo ang luha niya pero pasimple niyang pinahid. Tinumbo kaagad ng mga mata niya ang sinasabing lalaki na nakabilis sa kanya at nasa pinakaunahan nga iyon at nakangiti sa kanya. The star of the night, sold for 200,000 pesos, Miss S. Umere ang boses ng bakla sa lahat ng speakers at natutok sa kanyang spotlight kaya nagpalakpakan ng mga lalaki. Gusto ni Shania na panawan ng ulirat pero anong karapatan niya? Iyon ang pinili niya kaya dapat tatanggapin niya ang nambukal sa kalooban. Tumingin ulit siya sa mukha ng matandang lalaki na puting-puti ang buhok at magandang kulay ng balat. Parang hindi naman pagnanasa ang mga nasa mata ng matanda. Kung hindi awa, kaya mas lalo siyang nahabag sa sarili. Humawak iyon sa dibdib at parang lumunok ng laway pero agad din na ibinalik sa kanyang atensyon. Parang lolo na niyang matanda kung tutuusin. Pero walang lolo-lolo sa taong gustong umiskor. Baka guni-guni lang niya ang nakikitang awa sa mga mata na matanda. Narinig niya na ito ang may-ari ng club at sana lang ay ambo na naman lang siya na kaunting kabaitan. Sana kahit na babinili na siya nito. Sana naman ay huwag siyang hambalusin ng latigo katulad sa mga napapanood niyang pelikula sa TV habang pinagsasawaan ang mga biniling babae sa mga mayayaman na mahilig na tumikim ng mga iba't ibang laman ng babae. Ilang na ilang sa Shania nang pumasok sila sa isang limousine kasama ang matandang lalaki na gwapong-gwapo pala sa malapitan kahit ang tanda-tanda na. Hindi yata ito tipikal na taong maedad na ang may matandang kabayo. Mabango ito at mukhang mabait. Sumiksik siya sa pinakagilid ng sasakyan at itinabingi ang mukha para itago. Don't be afraid, I am harmless. Anang matanda sa tabi niya nang makaupo. Naramdaman niyang umuusad ng sasakyan kaya pumikit siya. Anong pangalan mo ulit anak? Anak? Di kawasa, inapatingin siya sa nakangiting matanda na hawak ang dibdib. Shania po, sagot naman niya habang patagong inaaral ang mukha ng lalaki. Pretty name, ngumiti lalong matanda. Tell me, bakit mo ito pinasok? You're very young. Nag-aaral ka ba? Nag-aaral po. Patigil-tigil. Manganganak yung nanay ko at kailangan ko siyang ipagamot pagkatapos. Wala kaming yaman. Wala po kaming titulo ng lupa na pwedeng isanla. Ang meron lang kami ay kaluluwa na pwedeng isanla. Seryosong sabi niya at naluluha pa ang mga mata dahil sa awa sa sarili. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong klase ng pagkahabag sa sarili dahil ni minsan ay hindi niya nagawang pagsawaan ng buhay mahirap kahit na madalas na nasa evacuation sila kapag may bagyo o baha. Sapat na sa kanya ang buhay na ganoon at naging inspirasyon niya para magtagumpay pa sa buhay at unti-unti ay maiahon sa hirap ang ina niya kapag naging flight stewardess na siya. Pero ngayon, na binubuksan niya sa ibang taong kwento ng buhay niyang dalawang kahig walang tuka, napapaiyak siya. Tumawa ang matanda,
pero mukhang hilaw iyon. That's bad. Hindi na isasanla ang kaluluwa. Kay Satanas lang yun isinasanla. You know, I also have a son. May uniko iho. Bihira ko na siya makasama dahil busy siya. Pakiramdam ko, lahat ng responsibilidad ko ay nasa balikat na niya at gamay na niya ang pagresolba sa mga problema kahit na nakapikit. And I feel na nakasanla na kay Satanas ang kaluluwa niya. Napalunok siya na makita niya ang lungkot sa mga mata na matanda. Nakasanla kay Satanas. Sanggano yata ang uniko iho ng Senyor Edgardo. Hindi ko naman siya masisisi. Biktima siya ng bullying, harassment, na mutik na siyang ikamatay. Because I used to keep him and forbade him to run. Maaga ko siyang tinuruan na mag-mature, pero hindi ko tinuruan kung paano lumaban. Walang martial arts training, no shooting. Ayaw ko kasi na masusugatan siya, pero nang mabawi niya ang buhay sa kamuntik na kamatayan, he became so ruthless and powerful and taught himself how to fight. Now, a martial arts expert and shooter, tumingin ito sa kanya. He's so dark at madalang na kami mag-usap. He doesn't speak. Inakala niya na pinatay ko ang kanyang mommy nang tanggalin ko sa asawa ko ang kanyang life support. Dark? Paano niya ibibigyan ng deskripsyon ng isang lalaking dark? Maitim? Pangit? Peligroso? Bakulaw? Mamaw? Pero mukhang mabait ang matanda. Paanong dark ang anak? Bakit niyo po sinasabi ito? Takang tanong ni Shania. It's because of what you've said. Hindi isinasanlang kaluluwa. Mas mabuting ibenta ang puri kaysa sa maging isang masamang tao sa mundo. Ang babaeng tulad mo, dangal lang ang nawawala. Pero mas mabuti ka pa rin kaysa sa mga taong pumapatay para lamang sa pera. You sold what you have kaysa magnakaw, makuha lang ang nais. It's quite different, sweetheart. If you will analyze it well, ipinatong nitong palad sa hita niya na nakalitaw sa suot niyang pink na tube dress. Napapitlag siya at mas lalong napausog. Pero nakatatak sa isip niya ang sinabi ng kausap na kung susumahin nga niya ay tama naman. Kahit paano ay nabawasan rin ang bigat ng konsensyang daladala niya. Napatingin siya sa hawak na bag na sinulyapan ng matanda. What is that? Tanong nito na kinanganga niya. Ulyanin na nga yata. Pera raw na pinag-withdraw tapos ngayon ay hindi na alam kung ano. Totoo palang hindi na pwedeng pagkatiwalaan ng gamit ang matanda dahil makakalimutan na. Wala po, pinabitbit lang sa akin. Sagot naman niya. Tumango ang matanda at saka ngumiti. Ilang taon ka na, Shania? 20 po. Oh God, my son is a decade older than you. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita aanuhin. Isasama lang kita sa hotel at kakain tayo. I always do this and choose the best woman they used to send me. Pinipili ko ang mga batang babae na mukhang anghel sa ganda at malungkot ang mga mata. Binibigyan sila ng sapat na halaga ng pera para sa pagsimula ng bagong buhay. Natigagal siya sa kinauupuan at napamaang sa lalaki. I do this more often. My son always thinks that I'm womanizing but I am actually not. Matanda na wala ng kakayahang mambabae. Kahit ng asawa kong si Vilma nga ay hindi ko na napakikialamanan at siguro nasa 5 taon na. Kaya lang ito na ang kaligayahan ko. There's a saying, the counted deeds of a person that are listed in heaven are the ones which you do without any glint of showmanship. Itinatago ko ito para mapunta ako sa langit. Walang nakakaalam kung hindi ang mga batang babae na tinulungan kong maisalba ang naghihingalo nilang puri. Napahikbi siya at tuluyang umiyak. Ang laking pasasalamat niya na isinalba pa rin siya ng Diyos sa kung anong dapat nakauuwian niya. Hindi yata talaga siya nito pakikialaman. Paano po ako magpapasalamat? Napatingin siya sa matanda. Help my son heal. That is, if you won't get afraid. Maraming sumubok para maibalik ang utang na loob sa akin pero wala nagtagumpay. Please, correct him and try to bring him back to the right path. Kahit subukan mo lang, iha, ipapasok kita sa buhay niya pagkatapos ng gabing ito. 1 linggo o ilang araw. Kapag hindi mo siya nagustuhan, wala sa aking problema. Gusto ko lang na magkaroon siya ng kaibigan na mabuting tao. Preach him and be his good example. Paano niyo po alam na mabuti ako? Hindi niyo po ko kilala. Ngumisi ang matanda. Doing this for your mother
who's in the hospital for her menopausal baby, nakatira sa may gilid ng tulay, at isang estudyante ng mumurahing university sa kursong tourism, nagtitinda sa palengke at tinutulungan ng nanay niya. Ano pang ebidensya ang dapat iha para sabihin ko mabuti kang babae at iyon ang bukang bibig ng mga taga-palengke? Lalo siyang natilihan. Ipina-background check siya ng matanda. Sinabi pa naman niya sa Mama El niya na huwag ipaalam sa tiyahin niya kasi baka tuklapin noon ang singit niya sa kurot. Isa lang sana, kung papayag ka, katulad ng mga naunang babae, let's trade darling. Please, bring back the light to my son's heart and help him forget and forgive, or at least forgive me for that reason which corrupted his mind that I killed his mother, and change his belief that life is a battlefield, na ang mabait ay laging talo. May tao bang ganoon ang filosofiya sa buhay? Kung marap si Shania at na makita niya ang lungkot sa mga mata ng matandang mayaman, ay tumango siya. Kapalit po ng tulong ninyo sa nanay at kapatid ko, papayag po ako. Pero kapag hindi ko po natagalan, aalis po ako ah. No worry Shania, ngumiti iyon. Lumapit siya at tuluyang yumakap sa matanda. Umiyak siya sa pasasalamat. Hindi niya akalain na sa mundo na akala niya ay wala na kaginhawaan, may tao pa palang katulad ng matandang ito na tutulong sa mga dukha at hindi basta-basta nanghuhusga na kapwa. Umiiyak na nakatulala si Shania sa kawalan habang pilit na inaalis sa isip niya ang nangyari. Ang bilis-bilis ng pangyayari. At ngayon ay nakakulong siya sa isang napakalaking kwarto na walang ibang ilaw kung hindi ang nag-iisa maputlang bombilya. Pakiramdam niya ay isa siyang babae na nasa loob ng pelikula. Iyong isang tao na malapit ng patayin. Humahagulhol siya ng iyak. Ayaw pa naman niyang mamatay. Baka madurog ang puso ng nanay niya kapag napahamak siya. Mahal na mahal siya ng nanay niya na kahit ang laki-laki na niya ay pinapaypayan pa siya kapag walang kuryente. Gusto pa niya makita ang baby bunso niya at tulungan ng ina sa pag-aalaga sa bata. Magkanda kuba sa pagtitinda at paglalaba para sa panggatas sa kapatid niyang baby. Kahit ano handa siyang gawin, basta makaalis lang siya sa lugar na kinaroroonan niya sa mga oras na iyon. Naghintay siya ng 20 taon bago pa magkaroon ng kapatid. Kaya naman, hindi niya sinisi ang kanyang ina na mabuntis ito. Kahit nagalit siya sa ama ng bata, hindi siya magagalit sa kapatid niya. Mahal na mahal niya ang nanay niya at ang kapatid niya, pati na ang mga tiyahin kahit na hindi iyon mga matataas na uri ng tao. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa isang sulok at tumakbo sa pintuang kahoy na may nakaukit na dragon. Natatakot siya sa kabuuan ng kwarto na pakiramdam niya ay may lalabas na multo mula sa CR at hihilahin ang mahaba niyang buhok na wala ng direksyon at parang sinalagna ng ibon. Hoy! Sigaw niya habang umiiyak. Pakawalan niyo ako rito. Gusto kong makausap ang mga pulis para magsalita. Kailangan ako ng nanay ko at gusto ko na siyang makita. Ikulong niyo ako pero sa presinto at hindi rito. Kinalampag niya ang pinto pero parang wala namang tao sa bahay na pinagdalhan sa kanya. Ang laki-laki ng bahay pero parang multo ang laman bukod sa mga mamahaling gamit. Iyon ang nakita niya kanina. Tapos ngayon ay binitbit siya sa basement tapos ay lumabas sila sa kabahayan at dinala siya sa isang malis-maliit na annex. Nang mabuksan ang pintuan, ay pabalya siyang itinulak na nakaitim na lalaki sa dambuhalang kama na parang wala namang natutulog. Hoy! Sigaw pa ni Shania kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Yung nanay ko! Kailangan ako ng nanay ko! Umiiyak na yung nanay ko kasi wala ako sa tabi niya habang nanganganak siya. Bakit niyo ako kinulong dito? Hindi akong pumatay kay Senyor Edgardo. Hindi ko kinuha ang pera na yun. Mahirap ako pero hindi ako magnanakaw. At alam hindi ako mamamatay tao. Hindi ako masamang tao. Nanlulumong na paluhod siya sa sahig habang umiiyak. Ang sama-sama ng loob niya na nakabuo agad akusasyon ang mga lalaki na kaitim na dumating kanina sa loob ng isang luxury hotel. Bakit po ako? Alam naman ninyong wala akong kasalanan. Diyos ko, wag mo po akong pabayaan, Pudra Jesus. Ikaw na lang po ang papa ko. At kapag iniwan pa ako, hindi ko na alam. Lalo siyang umiyak dahil sa piping dasal niya. Bakit ang inaakala niyang swerte ay nauwi sa trahedya?
Maayos sila nag-uusap ni Senyor Edgardo nang pumasok sa hotel, pero bakit ganoon ang nangyari? Tuloy ka, iha. Huwag kang maalangan. Huwag kang matakot. Palitan mo na mga damit mo. Dahil may pinahanda ako, Ria, na mas balot kaysa sa suot mo. Alok na matanda sa kanya nang buksan noon ang pintuan ng room 606. Pero kanina pa nagtataka si Shania dahil napapadalas ang paghawak na matanda sa dibdib nito. Okay lang po kayo? Kaagad niya itong hinawakan sa braso at hinimas ang dibdib nito. Ngumiti ito sa kanya at saka tumango. I'm fine. Tuloy na, iha, at magpapadala ako ng pagkain at iaabot ko sa inyo ang pera para bukas ay makauwi ka na sa nanay mo. Pero kukontakin mo ako sa calling card ko, ha? Tumango siya at ngumiti. Pumasok siya sa kwarto ng hotel ng pagkagara-gara at punong-puno ng ilaw. Kasusunod niya ang matanda. Take a shower and change your clothes. Grab that paper bag. Utos sa matanda sa kanya at saka ito naupo sa sofa at dinampot ang telepono. Maingat na inilapag niya ang bag sa mesita at saka kinuha ang paper bag. Isang black leggings ang laman noon, isang puting tank top at itim na blazer. Sa tabi ay may isang para sa puting sneaker shoes at maikling itim na medyas. Napangiti siya. Bibisan talaga siya ng matanda dahil siguro masyadong daring ang suot niyang bestida na hilahin lang pababa ay hubad na siya. Hinubad niya ang sapatos sa suot dahil kanina pa masakit ang paa niya. Maliligo lang po ako, paalam niya kay Senyor Edgardo na tango at ngiti ang isinagot sa kanya dahil may kausap ito sa telepono at mukha nag-o-order ng pagkain. Puno ng saya ang dibdib ni Shania habang kinukuskos ang sariling katawan. Ang swerte niya dahil ang bait na matandang mayaman. Walang pamimilit sa kanya kapalit ng malaking pera na ibibigay sa kanya. Siguro ay umaapaw ang kayamanan ng lalaki kaya ipinamimigay na lang. At ang mas nakakatuwa ay sincere iyon dahil wala nakakaalam ng pagtulong sa kapwa, hindi pakitang tao at mas lalong hindi pagmamayabang. Pagkatapos niya ay ibinalot niya ang sarili ng tuwalya at saka lumabas sa kwarto. Relax na nakahiga ng matanda sa kama at nanonood ng TV. Wala itong suot na sapatos at inalis na rin ang suot na coat, pati na necktie. Nailang siya nang umiti ito habang nakatingin sa kanya. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Get dressed, Shania. The food will be here any minute. Napangiwi ang matanda at napahawak sa dibdib. Uuwi, nahigit na Senyor Edgardo ang paghinga. Senyor, parang dumagundong ang dibdib niya sa kaba na makita niyang parang lumalaki ang mga mata ng matanda. I can't. Lalong kinumuyos nito ang dibdib at humawak sa headboard. Senyor, napatili siya at saka mabilis sa lumapit sa matandang dumadaustos na sa may ulunan ng kama. Diyos ko, niyugyug niya ang matanda pero nakakanga na ito at parang isang kikiwal-kiwal sa paghahanap ng hangin. Napaiyak siya pero kaagad at tumakbo papalabas ng kwarto at sa labas ng sisisigaw. Tulong! Tulong! Nilingon niya ang matanda na nakahandusay na kaya sumisigaw na tumakbo siya papasok ulit habang kipkip ang tuwalya. Lumapit siya sa intercom at pinindot iyon. Tulong! 606! Tulungan niyo kami! Dinaluhan niya ang lalaki sa kama at hinaplos ang dibdib nito na alam niyang naninikip. Senyor! Umiiyak na niyuyugyug ulit niya ang balikat na matanda pero hinawakan nito ang pulsuhan niya ng sobrang higpit na para bang may gustong ipahiwatig kaya natilihan siya. Anong gusto nitong sabihin? Hindi siya makatagal ang tingin dahil nakanganga ito at tumulo ang luha sa mata. Rare, nahigit noon ang paghinga at lalong nanlaki ang mga mata sa pag-aagaw buhay. Humikbi sa Shania at sunod-sunod na tumango. Opo, tatawagan ko kayo sa calling card basta mabuhay kayo at pipilitin ko tulungan ang anak ninyong si Rare. Umiyak siya at muling lumingon sa nakabukas sa pintuan. Tulong nga! Tulong sabi! Sinabi ng tulong! Tulong! Humagulhol siya lalo na nang makita niya ang sobre ng pera sa ibabaw ng bedside table, katabi ng bag na bitbit niya. Binayaran na siya ng matanda ng 200,000. Senyor, huwag kayong mamatay. Umiiyak at tiningnan niya ang mukha ng matanda pero bumitaw na ito sa pulsuhan niya.
She tried giving him mouth-to-mouth resuscitation and CPR. Kahit na paano, ay may alam naman siya sa first aid. Pero wala nangyari. Patay ng matanda. At nakabukas ang mga mata na basa ng luha. Senyor nga po, hinaplos niya ang mukha nito. Naalala niya ang ama na namatay dahil sa impeksyon sa dugo. At tulad ng mga oras na iyon, ay parang isang ama ang tingin niya sa matanda na hindi nagkait ng tulong para sa pamilya niya nangangailangan. Bakit nang wala na kaagad? Tumingin siya sa pintuan nang may marinig na mga ingay. Nagmamadaling pumasok ang isang team ng mga kalalakihan na nakauniporme, ang staff ng hotel at kaagad na nalapitan na matanda sa ibabaw ng kama at binitbit papalabas. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Namatay sa mga kamay niya ang matandang lalaki. At ngayon ay pinagpepestahan siya ng mga taong nakatingin sa labas ng pintuan ng kwarto. Wala siyang pakialam. Ipinapanalangin niya na sana ay makasurvive pa ang mabait na matanda kahit na parang wala ng pag-asa. At kapag kuwan ay mga lalaki na kaitim naman ang pumasok at isinara ang pintuan. Natakot siya at napasiksik sa isang sulok. Mga tauhan iyon na matanda. Pero bakit ang dami? Magbihis ka. Singhal ng isang lalaki sa kanya pero umiling siya. Ayoko. Hihintayin ko ang pulis na mag-imbestiga. Sino kayo? Bakit ang dami ninyo? Umiiyak na tanong niya pero naroon ang tapang sa tono ng pananalita niya. Magbibihis ka? O dadalhin ka namin kay boss sa ganyang hitsura? Boss? Si Rare? Sinong boss? Parang ibinikti siya sa ere dahil hindi niya maapuhap ang hiningat ang salita. Ayoko, she cried and squeezed herself to fit in that corner of the room. Bihisan mo, utos pa noon sa isang kasamahan na mabilis namang tumalima at saka pahablot at dinampot ang mga damit sa ibabaw ng kama. Ayoko, dito lang ako, dito lang ako. She panicked and tried to maul the man who grabbed her elbow. Sinampal niya ang lalaki na umigting lang ang mga panga bago tumaas ang kamay noon sa ere para saktan siya. Wag! Malilintikan ka. Ang utos ay bitbitin lang at huwag saktan. Mamaya na yan, paaminin kapag may resulta na sa ospital tungkol sa nangyari kay Senyor. Marahas na hinila ng lalaki ang tuwalya sa katawan niya, kaya natakpan niya ang sarili. Kung anong bait naman pala na matanda, ay ganoon naman kababoy ang mga tauhan noon na parang trumiple yata ang dami ngayon. Isuot mo, puta! Nakakapanggigil ka! Singhal sa kanya ng lalaki habang hawak ang panty niya at nakayuko sa may harap niya. Ipinasusuot noon ang panty sa kanya na parang isa siyang bata. Sa sobrang inis niya ay tinuhod niya sa mukha ang impakto kahit na humahagulhol siya ng iyak at tumimbo ang iyon pahiga. Aray ko! Daing noon at siya naman ay hinila ang kortina at itinakip sa sariling katawan. Magbihis ka na dahil wala ka magagawa kahit na lahat kami sipain mo. Mas masakit ang sipa ni Bossing, ang pinakalider sa lahat. Masakit din, putang ina. At tungal ng isa habang sapo ang muka at namimilipit sa sakit habang nakahilata sa sahig. Isuot mo! Singhal na ng lider at ikinasa ang baril kaya nagmamadali siyang tumalima sa utos. Kahit na ang gulo-gulo ng utak niya. Ayoko rito, uuwi na ako. Patuloy si Shania sa pag-iyak habang nakaluhod sa may pintuan. Narinig niya kanina sa kotse na totoong patay ng senyor at heart attack daw iyon. Kaya lang, ang sabi ay foul play. Nakita raw sa dugo ng matanda ang klase ng droga na dahilan ng atake sa puso. At narinig din niya na may laman daw na droga ang bag at mga pera. Hindi niya alam. Nagtiwala siya, pero bakit sa isang iglap ay inilaglag siya ng mga tao sa club? Akala niya ay hindi iyon mangyayari. Dahil hindi naman nangyari sa tiyahin niya na tumanda na lang bilang isang veteranang Magdalena sa ilalim ng Mama L na iyon. Why did suddenly the whole story twist from happiness to tragedy? Ang inaakala niyang swerte ay kamalasan pala at hindi lang basta patong-patong na kamalasan. Ano bang inaakala ng mga lalaking iyon na dumampot sa kanya? Na nilaso niyang matanda para mamatay? Bakit niya gagawin yun? Ipis nga na gumagapag sa sahig ay napapatalon siya at napapatakbo sa halip na sapake ng tsinelas. Tao pa ba kaya na masigit ang buhay kaysa sa anumang nilalang sa mundo ang pag-isipan niyang masaktan? She's not that violent and she's not that evil. But of course,
Who will ask anyway? Siya lang naman ang nakakaalam na mabuti siyang tao kahit na mahirap siya. Hindi naman iyon alam ng mga taong nagpahamak sa kanya at kung sino man ang mga walang hiyang yun ay hindi siya basta-basta magpapatalo. Tumayo siya at saka lumuluhang tumalikod sa pintuan pero siya namang marahas sa pagbukas noon kaya tinamaan pa siya at tuloy na bumagsak sa carpeted na sahig. "You're slut!" Tili ng isang babaeng umiiyak pero parang umiikot ang pakiramdam niya dahil sa pagkakadapa ng mukha niya sa sahig. Biglang may dumagan sa kanya at hindi niya napaghandaan ang isang marahas na sabunot mula sa likuran at halos ipukpok ang mukha niya sa sahig. Dumaing siya at pilit na pinigil ang babae pero hindi siya makagalaw. Hinang-hina siya at pagod sa kakaiyak tapos may ganoon pa siyang mararanasan. "You killed my husband. You killed my husband. You took away my happiness. You're a one big slut. Slut!" Walang katapusang sampal ang inabot ni Shania sa likod ng ulo niya at ang leon niya ay nadadagana ng paulit-ulit siyang iumpog ng babae sa sahig. Nanlalata na pabitaw na siya sa kamay noon na ang higpit na pagkakahawak sa buhok niya na halos ikatuklap na yata ng anit niya. "Hindi," halos pabulong na sagot niya pero iniumpog pa siya ulit ng babae habang wala iyong tigil sa pag-iyak. "Papatayin din kita! Papatayin din kita!" Itinulak nito ang ulo niya, dahilan para malakas sa sumalpok iyon sa sahig at naramdaman niya na para may bumulwak na dugo galing sa noon niya. Kahit na may carpet, ay hindi noon kayang pawiin ang lakas ng mga umpog na inabot niya mula sa babae ng asawa yata na namatay na matanda. Hindi ko siya pinatay," pulong niya at hanggang sa huli ay paninindigan niya iyon kahit ay kamatay pa niya. "I don't believe you, liar! Gold digger! Pokpok ka! Pokpok!" Pinagahampas pa nitong likod niya kaya napaubo siya. Tumutunog ang likod niya sa lakas ng mga palo at bugbog na inaabot niya pero para naman na ang buo niyang sistema hanggang sa parang nagdedeliryo niya marinig ang boses ng namatay na lalaki. "Holy Christ, Vilma!" Dumagundong ang boses na iyon sa kasulok-sulukang parte ng tainga ni Shania pero hindi na siya makakilos. Boses iyon ng otoridad at malalim. Walang emosyon at parang pag-aari nga ng isang patay. Humihikbi siya at hindi man lang nagawang ipagtanggol ang sarili sa asawa na matanda. "Hindi ko naman nga inano. Bakit ako?" Sumigok siya at ipinikit ang mga mata nang maramdaman niya na tumigil na ang babae sa pananakit sa kanya. Nanghihinang pilit at tumayo si Shania nang maramdaman niya ang paggaan ng likod niya. Umalis ang babae sa pagkakasakay sa kanya. Umalis ba o inalis na lalaking kaboses na namatay na Senyor Edgardo? The investigation isn't fully done. "You can't hurt her just like that," mariin na sabi ng lalaki pero lalong umiyak ang babae. "What further investigation, Rare? It was clearly stated that there was a drug in your dad's bloodstream. Ano pang proof ang kailangan mo? May syringe, may pera, may drugs. Come on, Rare. Don't tell me that you let this pass." "I won't." Bumaba ang tono ng lalaki. Pero kung bakit lalo napaluha si Shania, "He won't let this pass?" Si Rare na nga ang lalaki na natatakot niya malingunan kung katulad ng sinabi ng ama nito ay mukhang isinanla na raw kay Satanas ang kaluluwa. Ibig sabihin ay kaya siya nitong patayin kung talaga magdidiin siya na siya ang magkagagawan sa pagkamatay na matanda. Ano ba nangyayari sa buhay niya? "Aayusin ko ang burol ni Daddy at maghaharap kami ng babaeng yan." May bakas na ng galit sa boses nito kaya tuloy na siyang lumingon at sa pagkagulat niya ay napatigil siya sa paghikbi nang maaninag niya ang mukha nito sa malamlam na ilaw. Sa kabila na nanlalabo niyang paningin at kumakabog na dibdib ay nakuha pa niya makita ang kagwapuhan ng lalaki na katayo sa tabi ng isang babae na sexy at madilim ang mukha habang umiiyak. He isn't Rare. He's gorgeous, masculine, tall and sexy. Napatitig din ito sa mukha niya at nagtama ang mga mata nila pero wala siya makitang emosyon sa mga mata nito na tingin niya ay dark brown ang kulay. "Get out, Vilma. I'll handle this." Utos nito sa babae na hindi tumitigil sa paghikbi. Wala man lang itinapo na sulyap ang lalaki roon at nakatutok lang sa kanya ang mga mata. Para siyang lalong nanghina sa tiim ng titig ng lalaki na para nakakasunog ng kaluluwa. "Diyos ko,
Niyakap niyang sarili at naiilang na napaiwas ang tingin pero hindi niya napigil na huwag ulit itong tingnan sa mata. Lumabas ang babae at isinara ang pintuan. Nabalot lalo ng lamig ang buo niyang sistema na maiwan silang dalawa pero hindi niya magawang bawiin ang mga mata. Inaaral niya ang emosyon na meron sa mukha ng lalaki pero wala siya makita bukod sa galit. He's analyzing her as well until his eyes traveled across her body. Dumako ang mga mata nito at napermis sa malit niyang baywang at pagkatapos sa mga hita niya na balot ng leggings. Iyon bang tinitingnan nito o ang bakat niyang suso? I could kill you, as if you don't know. Basag nito sa katahimikan. Alam ko, sinabi na ng ama mo. Hindi niya magawang sabihin iyon dahil lahat ng lakas ng loob ay tinakasan na siya. Humikbi na lang siya at pinahid ang luha. Pero may kasamang dugo iyon dahil sa sugat niya. Lights on, anang lalaki at napatakip sa Shania ng mukha na biglang lumiwanag ang paligid at masigit iyon sa inaasahan niyang liwanag. Pumikit siya dahil masakit sa mata pero sa isang iglap na magmulat siya ay nasa mismong harap na niya ang lalaki na animo ay isang vampira sa bilis ng kilos at walang kaingay-ingay na ginawa ang sapatos. Napaatras siya pero malabakal na kamay ang humawak sa maliit niyang braso kaya napatingala siya kasabay ng pagniwi. Hindi pala dark brown ang mga mata ng lalaki, kung hindi light. His eyes are expressive but dead. Bitawan mo po ako, hikbi niya at nagpumilit na pakawalan ang braso pero matigas ang pagkakahawak nito na halos ikaputol yata ng buto niya. Po, parang lalo nagalit ang aura ng mukha ni Rare at hinaklit lalo ang braso niya kaya halos mabitay na siya dahil ang laki nitong tao. Ano bang gusto nito? Makipagpatayan siya? Huwag magbigay galang kung iyon naman ang natutunan niya sa eskwelahan simula kinder siya. Hindi kasi siya nag-prep kaya kinder lang. Pinatay mo ang kaisa-isang ama na meron ako. Tapos, mamumupo ka sa akin? You're a masquerading bitch. You've murdered him to steal his money. Pabalya siya nitong isinalya at mabuti na lang at sa kama siya tumilapon kaya nag-bounce lang siya. Hindi ko pinatay. Hindi ko sabi pinatay. At mas lalong hindi ko pagnanakawan. Bakit ba ako pinagbibintangan nyo? Bakit ako? Umiyak siya at nagmamadaling sumiksik sa may ulunan ng kama habang nakatingin siya sa lalaki. Bakit ang gwapo ng walang hiyang Rare na ang sama naman ng ugali? Tumingin siya sa braso niya dahil nananakit iyon at humikbi ulit siya dahil pulang-pula iyon na halos mangitim na nga dahil sa pagkakahawak ng lalaki roon. You must be very thankful for now, but I guess you gotta start praying. Bilang ng oras mo, sa oras na lumalabas ang lahat ng ebidensya at resulta na magtuturo sa iyo. Dinukot nito ang bulsa at inilabas doon ang isang cellphone at isang bagay na nakabalot sa plastic. Maang niyang tinitigan ang mga iyon at nang makilala niya ang cellphone na iyon ay kaagad siyang umiyak. At anong nasa plastic? Lumuluhang kinilala niya iyon. At syringe iyon na itinapon niya kanina sa basurahan dahil nakakalat sa dressing room ng club. Pero ano magagawa noon para idiin siya? I can beat you not to death, but you're a woman, and I am not that brutal. But when the final investigation came out, you'd be dead sorry, lady. This, nangatal ang boses nito at parang nanubig ang mga mata habang siya naman ay napalakas ang iyak dahil sa kaisipan na mamamatay siya na walang kalaban-laban. These are one of the proofs that you killed my father. Inside the dressing room, you've injected him with potassium chloride. Hindi sana iyon lalabas na foul play dahil hindi naman nakita iyon sa dugo ni Daddy. Other than that high level of potassium that could only possibly be the effect of the damaged tissues. But these things were presented right before my very eye. Damn you! You could escape, but you left the evidences right in front of everyone's senses. Singhal nito sa kanya, kaya marahas siyang umiling. Hindi totoo yun. Hindi nga niya alam kung ano ang lintik na potassium chloride na yun. Oo, alam niya ang chemical elements, pero hindi niya alam na may ganoong component na nakamamatay. And your text messages pointed at you two. Gipit na gipit ka sa pera, kaya ang ama ko na biktima mo. Hindi totoo yan, ganting sigaw niya habang yakap ang mga tuhod. Hindi totoo yan, dahil kahit na mahirap ako, hindi ako papatay ng tao para makapagnakaw.
Kaya nga mas pinili ko ibenta ang sarili ko para may magastos ako sa pangangailangan ng nanay ko. Tapos, sasabihin niyo na pinatay ko sa Senyor Edgardo para lang makuha ang pera? Tama bang ama mo sa paratang niya isinanla mo ng kaluluwa mo kay Satanas para pumatay ka ng isang katulad ko na walang kalaban-laban at wala namang kasalanan? She cried frantically, but Rare was halted. Hirap na siya sa paghikbi dahil kanina pa siya umiiyak. Ang sakit na ng dibdib niya, ng sentido niya, at lahat na sa kanya masakit. Naghanap ako ng pera para sa nanay ko manganganak at may mayoma. 150,000 ang kailangan ko. Patuloy si Shania sa pag-iyak at buhol-buhol ang salita, pero itutuloy niya kung iyon na lang ang huling segundo na masasabi pa niya ang side niya. At least naman, kung hindi maniwala ang Rare na ito, inipagtanggol pa rin niya ang sarili sa kasinungalingan na bumabalot ngayon sa buo niyang pagkatao. Ibinenta kong sarili ko sa halagang 200,000. Ibinenta ko kasi yung 50,000 pampagamot ko sa nanay ko pagkatapos niya manganak. Kung magnanakaw ako, bakit ako papasok sa mundo ng marumi? Pwede ko naman gawin iyon na hindi pumapasok sa club. Ang gusto ko lang ay makapanganak ang nanay ko. Pero bakit ganito ibinigay sa akin ng Mama El na yun? Tinanong niyo ba ang bruha na iyon kung kanino galing ang bag? Tinanong niyo ba? It's my dad's and you stole it. Halos manlaki ang magagandang mga mata ng lalaki kaya napapikit siya. Galit na galit ito at namumulang mukha. Stole it? Diyos ko! Ngayon, alam na niya. Kung totoo man na pinatay ni Senyor Eduardo, malamang nakasabot ang Mama El na iyon ng pumatay dahil planadong-planado na siya ang madidiin. Bahagya siyang yumuko at umiyak na lang. Patayin mo na nga ako, kaysa naman pahirapan mo ako kung yan ang akala mo. Pero kahit nabalatan mo ako ng buhay, paninindigan ko hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko na hindi ko pinatay ang ama mo. 200,000 lang inasam ko at minsan hindi ako nanggulan na kapwa ko para lang umasenso. Sayang naman, mabait ang tatay nyo pero ang sama-sama na ugali mo. Pinanaliman niya ang mga mata ng binata na napatiimbagang na lang. Kahit na nangangatog ang mga tuhod ay tumayo siya at mabilis na lumapit dito. She stood in front of him and looked into his eyes. Titigan mo nga mga mata ko at saka mo sabihin sa akin na pinatay ko siya. Tingnan mo ako mula ulo hanggang paa at saka mo sabihin sa akin na pinatay ko siya. Umiiyak na hamon niya. Aralin mo nga ako, aniya pa, pero wala nagbabago sa ekspresyon ng muka ng kaharap niya kahit halos magkahalikan na sila sa sobrang paglalapit niya ng sarili sa lalaki at nakayoko naman itong sinasalubong ang tapang ng titig niya. Aralin mo ko kasi mukhang magaling ka naman doon. Magaling ka kasi manghusga base sa estado ng buhay ng tao at higit ng pangangailangan sa pera. Subukan mo naman ang mukha ko mismo titigan mo at iyong mga mata ko. Mataman siya nitong pinagmasdan hanggang sa bumuka ang bibig ni Rare para magsalita. Looks can always be deceiving. Walang buhay na sagot nito kaya nawala na siya ng pag-asa. Totoo nga sinabi ng matanda, bago namatay ang namadilim ang pagkatao ng kaisa-isang anak noon. Walang buhay na yumuko siya at tumalikod. And maybe then, it's true because the perfect example is you, she barely said. Ubod ng gwapo at sa unang tingin ay aakalain na isang anghel o santo dahil sa ganda ng mga mata na parang ngingiti rin kapag ngumiti ang labi. Pero taliwas ang anyo nito sa totoong kulay ng pagkatao. Kung gaano kaganda ang kutis at ang kulay ay ganoon naman kaitim ang ugalit kaluluwa. Natigilan siya sa paghakbang nang ma-realize kung ano ang sinabi niya. Parang pinupuri pa niya ito sa pisikal na aspeto at parang ibig pa niyang sabihin ay pogi ito, dangal lang naubod ng bintangero, lalo na siyang napailing sa katangahan. Mana rin siya minsan sa mga tiyahin niyang lukaret, mahilig sa pogi, pero naman palagi napipili ay tabingi at bungi. Tumuloy siya sa isang sulok ng kwarto at doon isiniksik ulit ang sarili at nag-umpisa na naman na umiyak. Kahit na gusto niya magtapang-tapangan ay hindi niya magawa. Kumpara sa sarili niya, kaya niya. Hindi kapag naiisip niya ang nanay niya at kapatid. They're always her main concern and she did everything to keep the pregnancy safe. Minsan, kahit na pamasahin na niya sa eskwela, ay binibili pa niya ng pagkain ng nanay niya para naman hindi araw-araw na tuyo o sardinas lang ulam noon.
kasi gusto niya sana na malusog ang baby brother niya paglabas. Pero paano pa niya tutulungan ngayon ang ina niya kung naroon siya sa isang sulok na malaki at malungkot na kwarto na parang kwarto ng mga taong nagbibila ng oras bago humarap kay San Pedro. Iyon ay kung kay San Pedro siya haharap, baka sa impyerno siya mapunta. Niyakap niya ulit ang mga tuhod at doon itinabingi ang muka papalayo sa lalaki na nakatayo at nakatingin sa kanya. Wala iyong imik na inaaral siya at ramdam niya iyon. Pero naniniwala siya na hindi siya hahayaan ng Diyos na mamatay. Kung mamamatay man siya, tatayo pa rin siya sa katotohanan kahit na ilang libong beses siyang pagutan ng ulo. Nang hindi na nakuha humarap sa kanya, ang babaeng nabili ng ama ni Rare ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto na iyon. Lock this, mariin na utos niya sa pinagkakatiwalaang tauhan na si Luta. Yes boss, sagot nito, tapos ay nangiti. Napatanga siya sa tauhan at nangunot ang noo. Anong inginingiti nito? Sa harap niya na parang nasiraan ang ulo habang parang nakalutang sa langit ang aura ng mukha. Boss, pwede bang maalbor si Miss Chinita kapag lumabas na ang lahat ng ebidensya? Ang ganda kasi, sayang naman, ani Luta na dumila pa sa labi. Umigting ang panga ni Rare sa narinig. It was unexpected, but he was also kicking a while back when he raked the young woman's body, especially when he noticed her womanhood that was so damn overtly traced beneath her leggings. She's so petite, but quite enough for her height. Hindi dapat na ganoon ang maging reaksyon niya sa babae na suspect sa pagkamatay ng ama niya, pero kusang umiinit ang katawan niya at gusto niyang dungisan ang maputing balat ng dalaga. Walang makikialam sa kanya, sagot niya kay Luta, saka siya maangas na naglakad papaalis habang napapasulyap sa hawak na cellphone. Napatigil siya sa paglalakad nang biglang tumunog ang hawak-hawak na cellphone. Pinabuksan na niya ang aparato at ipinatanggal ang password agad-agad nang iabot iyon sa kanya ng bakla sa club. Pumasok doon ang isang mensahe galing sa isang tiyang ST Queen. Kaagad na nangunot ang noo ni Rare dahil ganoon din ang nakapangalan sa messages na nabasa niya kanina. Is there such a name as ST Queen? Napaisip pa siya at nahilot ang noo na makuha niya na ST Queen nga tinutukoy mismo na pangalan doon. Naiiling siya. That was such a funny screen name. Binuksan niya ang message at binasa. Diyos ko naman, Shania. End of the world na ba, nak? Hinahanap ka ng nanay mo at umiiyak na, pumasok sa delivery room at kahit na pag-ire ay umaatungal. Kahit ako napapaire na, kaya lang tayo ang lalabas. Nasaan ka na bang bata ka? Alam mo naman ikaw lang lakas ng loob na inamong lukaret. Ang tagal-tagal mo. Umuwi ka na, Shania. Maawa ka. Chang, ST. Napahinga siya ng malalim at isinilid niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Biglang pumasok sa balintataw niya ang mukha ng dalaga na kanyang ikinulong. Hindi niya gusto makaramdam ng awa, pero parang may kung anong bahagi sa kanya ang nakakaramdam ng tiwala sa mga salitang sinabi noon sa kanya. Kanina pa niya binasa ang mga messages sa cellphone ng dalaga at naramdaman na lang niya na napapangiti siya habang binabasa ang mga kalokohan noon sa text. Hindi niya pinaligtas kahit a simpleng conversation sa mga kaklase siguro noon at mga tiyahin sa sariling ina. Iba't ibang kulay ng bawat usapan. May kalokohan, may seryoso, at kapag sa ina naman ay puno ng pagmamahal. And what he noticed, she has no boyfriend. Aaminin niya na confused siya sa pagkatao ng babae at nag-iisip siya ng husto kung paniniwalaan ba niya ang lahat ng ebidensya na nagtuturo roon. Walang CCTV sa dressing room ng club at sira naman ang CCTV sa main entrance ng building. He's also wondering but he's keeping it for himself. Bakit naman nasira tapos hindi ipinaayos ay napakahigpit ng bilin niya na huwag hahayaan na sira ang CCTV dahil sa panahon ngayon kapag may kaguluhan ay footages ng number 1 ebidensya. Masakit sa kalooban niya na mawalang ama niya dahil hindi niya inasahan iyon. Ni hindi man lang niya nasabi na mahal niya at kahit na paano ay hindi na naman ganoon kasama ang loob niya. Nagkaisip na siya at kahit paano ay alam na niya na kailangan na sigurong tanggalin ang life support noon sa mommy niya na 3 taon ng comatose. He had thought that his dad only wanted to have another wife
after his mother. But as years passed by him, his point of view gradually changed. Ngayon ay ulila na siyang lubos, walang ina at walang ama. Sa isang iglap, ang daddy niya na pinababantayan niyang pilit ay nawala sa isang kurap lang ng mga mata niya. Nawala sa kanya at pakiramdam niya ay kulang na kulang ang pagpapakita niya ng pagmamahal doon at puro nga hinanakit na lang ang madalas niyang isang bulat. Tinalo pa siya ng batang babae na madalas walang laman ang text sa taong ang nakapangalan ay nanay kung hindi love yunay at baby bunso. At bakit noon nasabi ng daddy niya ay isinanla na raw niya ang kaluluwa niya kay Satanas. That means to say, that woman and his dad talked. Hindi ang tipo ng ama niya ang magsasalita ng ganoon sa bagong kakilala. He's familiar with those words because his dad used to say those things to him whenever he's acting so impatient and devilish. That's why his mind became suddenly befuddled. Hindi pwedeng gawa-gawa lang ng babae ang salita na iyon dahil iisang bibig lang ang pinanggalingan noon sa ama niya. At sa CCTV footage na kuha sa hotel, bit-bit na ng dalaga ang bag sa umpisa pa lang. Kung ninakaw iyon sa ama niya, bakit naman habang nag-uusap ang dalawa mula sa elevator ay hindi man lang inagaw ng daddy niya ang bag na iyon na may 1 milyon? That was quite questionable, kaya hindi niya tuluyang masaktan kasi ayaw niyang pagsisihan na makapanakit lalo pa ng babaeng walang muwang at walang laban. He's known as dangerous and not afraid to kill anyone, but he's an autocratic gentleman. Hindi siya katulad ng mga nambuli sa kanya noon at nang haras na basta lang mapagtripa ng isang tao ay papatay na kaagad. He's a ruler of his own but also fair. Akala lang ng iba ay hindi siya patas, pero patas siya sa tagong paraan at mas gusto nga niya iyon para palagi siyang kinatatakutan ng lahat. Pagliko niya sa kanang bahagi ng basement ay nasa lubong niya ang yaya niya na mugtupa mga mata. May dala iyong tray ng pagkain, tuwalya at bihisang damit ng babae. Hindi ka ba magagalit kung dadalhin ko ng pagkain iyong bata, Rare? Tanong sa kanya na matanda. Bata? Bata pa nga talaga at sa pagkakaalam niya ay 20 lang. Kahit naman paano ay tao pa rin iyon at babae pa. Sa tingin mo ba kung narito ang daddy mo ay matutuwa siya na may nakakulong doon sa kwartong pinagkukulungan din ng mami mo noong nakaumatos iyon? Uminit ang ulo niya sa matandang katulong na tagapangalaga na niya simula noong baby pa raw siya. Pwede ba yaya? Huwag mo ako umpisahan. Pakainin mo na lang kung gusto mo. Why would I even show concern to the suspected criminal who silently murdered my old man? Salubong ang mga kilay niya na sinabi sa matandang babae. Suspected criminal, Rare. Umigting ang panga niya. Will you stop it, yaya? Umiinit ng ulo ko. Pakuluin mo pa. Kulang pa. Hindi ka pa nga nagbabasag ng gamit. Ipinaaalala ko lang sa iyo na hindi porket at isang suspect ay siya nang may sala. Matalino ka namang bata at nag-aral ka nga sa UK, di ba? Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ka tutuwa ng ama mo sa langit kung magkamali ka ng desisyon at mas malala ay masaktan mong isang batang wala namang kasalanan. Halos magkiskisan ang mga ngipin niya sa pakikinig sa sermon kaya nilayasan na rin niya ang matandang babae. The nerve! Napailing siya sa pagkadismaya. Kung hindi lang siya napamahal sa matandang dalagang katulong, baka matagal na niyang idinispat siya iyon. Tumayo na rin kasi itong ina niya, kaya kahit na paano ay malapit ang loob niya kay Pia. Kaya nakakapagsalita sa kanya na kung ano-ano dahil hinahayaan niya. Bukod doon, itong kaisa-isang tao sa mundo na sanay sa ugali niyang mainitin ang ulo at palaging pikon. Bring cotton balls, betadine, and gauze too. She's wound on her forehead. Sabi niya sa kawalan habang patuloy sa pag-akyat papunta sa salas. Doon, inadat na niya ang mga tauhan, kausap ang mga taga-funeraria. Ayan pala si boss, anang isa nang makita siya. Namiwang pa si Rare at pinagmasdan ang mga tao na ka-uniforme ng kulay violet. Boss, 7 oras pa raw bago imbalsamuhin si Senyor, ani ni Badong. Parang sumirit ang kirot sa puso niya na maisip na tatanggalan na ng dugo ang dada niyang nakasama niya ng 32 years. Saan daw boss dadalhin? Sa chapel daw ba? At kung pamimisahan daw para ma-schedule sa simbahan? Napapakamot na tanong pa ng tauhan niya. Anong klaseng tanong iyon? Natural, anong tingin sa kanya ng mga taong ito? Diablo na masusunog kapag pumasok sa kapilya at nakarinig ng misa? Why ask? Natural,
Pati ba yan ikukonsulta nyo pa? Common sense, nakakainit kayo ng ulo. Singhal niya sa mga iyon, kaya sabay-sabay na napaiwas ng tingin. Biglang sumaglit sa isip niya ang hamon kanina sa kanya ng batang babae na nakakulong. Kung ang mga tauhan niya na dekada na niyang kasama ay hindi sa kanya makatingin ng diretso sa mga mata, iba ang babae na iyon na ngayon lang sila nagkita ay nakuha pang lumapit sa kanya at titigan siya. And that brought a different tingle in his body. She's so damn beautiful, especially when closer. And those small thin red lips he could devour until swollen. Hindi niya lubos maisip na makakaramdam pa siya ng ganoon sa kabila ng katotohanan na nagluluksa ang puso niya sa pagkawala ng ama. Papaakyat na sana siya sa hagdan nang tawagan siya ng yayapian niya. Rare, he didn't look back. He just paused. Hinahanap ka ng bata. May gusto raw na sabihin at pakausap. Parang sa tono ng pananalita na matanda ay may habag yun na naramdaman. Why would Rare talk to her? She's a murderer. Vilma interrupted upstairs. Napatingala siya sa babaeng umiiyak at itim na itim ang suot na abot sa talampakan. Huwag kang papadala sa mukhang santa ng babaeng yun, Rare. She killed your father. And if I were to decide, I'll dispatch her in no time. Papatayin ko yun. Pinatay niya ang asawa ko. Rare blew his breath harshly when Vilma ran away from the indoor balcony. Nagsalubong ang mga kilay niya at naramdaman na naman ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa niya. Rare, untag na matanda sa likuran niya pero hindi pa rin siya lumingon. Kinuha niya ang cellphone at pasimpleng binasa ang message. Dalawa na iyon ngayon, from ST Queen and from Luming Wais na Mrs. Luming Wais na Mrs. Shanay, nanganak na ng nanay mo. May kapatid ka na anak, lalaki, pogi. Sa wakas may kapatid ka na. Umuwi ka na at ang nanay mo dinurugo. 3 bag ng dugo ang inilabas mula sa blood bank. Baka raw madagdagan pa. Hindi sila makakalabas kapag wala na ibayad sa ospital, nak. Nasaan ka na, nak? Okay ka lang ba? Hindi ka na sumasagot. Chang, ST. Binuksan naman niya ang isa pa na galing sa Luming ng Wais na Mrs. Rao. Pamangkin ko maganda. May baby brother ka na, nak. Ang pogi-pogi. Uwi na bilis at na makarga mo. Hindi halata na tuyo ang palaging ulam ninyo ng nanay mo. Matabang kapatid mo. Hindi gaya ng nanay mo mukhang tibihin na parot. Okay ka lang ba, nak? Di ka raw nagre-reply. Chang, Luming. Rare kept his lips as he slid the phone back inside his pocket. He forced himself not to feel anything at all but Mercy's calling his name. Hindi niya gustong maramdaman pero may namuong awa sa loob ng dibdib niya nang mabasa ang isa sa mga messages. Hindi halata na tuyo ang palaging ulam. What does she need? Baliwalang tanong niya sa matanda at bahagyang ipihit ng ulo niya. May ipakakausap lang daw, ipakikiusap. Parang tumaas na naman ang presyon ng dugo niya. Matapos sa patay ng ama niya, makikiusap. Nasaan ang nipis na mukha ng babaeng iyon para makiusap? Kailanman, ang taong may ginawang kalokohan ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na makiusap. Rare, oh yes, kung kasing kapal ng plyboard ang mukha niya, nagtatalong isip niya, pero kusang pumihit ang mga paa ng binata pabalik sa basement. Nakita niya ang pagyuko at pagngiti ng yaya niya nang lagpasan niya iyon. Tuloy-tuloy siya sa lumang kwarto nang mapansin niya na ang dilim ng langit na ginugutihan ng kidlat. Is heaven mourning for his loss too? Open the shit, utos niya kay Luta na sumunod naman kaagad at saka binuksan ang pintuan. Pagpasok niya ay nakasiksik pa rin sa sulok ng kwarto ang dalaga pero iba na ang suot na damit at mukhang nasuklayan na. Walang hiya naman ang yaya niya. Bakit naman pinagsuot ng damit ng mommy niyang namatay ang babae? Naka-night gown na puti, kaya parang lalong mukhang anghel ang tuloy tignan. That old nanny could have just asked Vilma for unused clothes. Pero ano pa bang aasahan niya? Ay hindi naman magkasundo ang dalawa at halos hindi nga nagpapansinan. And knowing Vilma too, itatapon lang noon ang mga damit kaysa ipamigay sa iba. What do you want? Ang kapal din ang mukha mo na humiling pa sa akin. Pagkatapos ng ginawa mo, lumabas ka agad ang sama ng loob niya. Tumayo ang dalaga
at anak ng pating dahil sumabay din tumayong alaga niya na makita kung gaano kaganda ang babaeng palilibing lang niya ng buhay sa oras na makumpirma niya ito nga ang nagturok sa daddy niya ng potassium chloride. Halos walisin ng damit ang carpet sa sobrang haba. Matangkad ang babae, pero mas matangkad ang mommy niya noong nabubuhay pa iyon. Magkasing katawan na, kahit na may pagkaslim, ay nakabandera naman ang malapad na balakang at dibdib na alam niyang bilugan. Kung papatayin mo ako, baka pwede naman ako makiusap, hindi para sa sarili ko, o hindi para sa kapatid kong baby at sa nanay ko. Sila ang dahilan, kaya nandito ako, kaya kahit na ikamatay ko man, makikiusap pa rin ako. Baka naman pwede yung 200,000, may abot nyo sa kanila. Napapahigbing pakiusap nito, pero napatalikod siya. That's stupidity. You're wasting my time. Buhay ang kinuha mo, tapos ako pa magbibigay ng pera sa pamilya mo. Pwede ko naman silang isama na sa libingan mo. Bumalikwas ang manipis niyang labi nang tapunan niya ng tingin si Shania. Tuloy na naman itong napaiyak. Huwag mo silang sasaktan. Her voice cracked as it echoed around the room. Patayin mo ako kung ilang beses mo gusto. Basta wag lang ang nanay ko at ang kapatid ko. Wag ang pamilya ko. She hysterically cried and ran back to the corner of the room, wrapping her legs with her arms. Umahagulhol ito roon ng iyak at parang wala na itong tapang, hindi katulad kanina. Parang gusto na nitong ilubog ang sariling katawan sa pader. Nanay ko, she sobs. Tumalikod si Rare at siya namang pagpasok ng matandang katulong sa kwarto. Hindi talaga takot sa kanyang matanda, pero alam naman noon kung hanggang saan lang dapat na makialam. Sa ilang mga tao na ikinulong niya doon dahil namumuro na sa kanya at ipinapatorture ay hindi naman nakuhang patakasin ng matanda. Talagang maalaga lang iyon at maasikaso. Pinaiyak mo na naman. Pinatahan ko na nga. Naiiling na sabi pa ni Pia sa kanya. Damn, Yaya! Si Dadang pinag-uusapan dito at hindi ang buhay ng babaeng yan. Pwede kong bawian ang buhay ni Dad kapag kinuha ko ang kapatid niyan at ang ina niyan. Duro niya sa dalaga na lalo lumakas ang pag-iyak, pero maya-maya ay tumayo ito at sinugod siya ng mag-asawang sampal na hindi niya napaghandaan na salagin. Hayop ka! Satanas ka talaga! Satanas! Satanas! Demonyo! Shania cried as she kept an ass-face. Stop! Once! Sigaw ni Rare, pero hindi sumunod ang dalaga at inalog pa niya. Ang sama ng ugali mo, kaya kahit nakapatawaran sa ama mo, hindi mo na ibigay. Isang malakas sa suntok ang inabot niya, kaya tuluyan tumigas ang panga niya. Naiangat niya ang isang kamay para patahimikin ang isang sampal din. He was then ready to slap the face but contained himself when he saw how innocent face. Puno ng luha ang mga mata at pati na muka. Halos mawala ng mata dahil maliit na nga namumugto pa. Her upper lip is swollen due to crying, yet still so cute and so pert. Damn! How can he beat such face? Napailag si Shania at natakpan ang sariling muka habang umiiyak sa pag-aakalang masasaktan niya. Kaya namatay siya na malungkot dahil sa pag-aakala mo na pinatay niyang mommy mo at hindi mo siya pinatawad. She weeps. Natilihan siyang lalo pero naroon pa rin ang gigil niya at kaunting-kaunti na lang ay talagang baka makasakit siya ng babae sa unang pagkakataon. Demonyo! Murang pa dito sa kanya at buong lakas sa loob na tinapunan siya ng tingin pero naitikom lang niya ng mariin ang mga kamao na nakabitin sa ere. Humarap siya sa pader at iyon ang nasuntok niya. Rinig niya ang pagsinghap ng matandang katulong. Rare! Mabilis na lumapit ang matanda. Diyos ko, kumalma ka. Patay ang ama mo at kung ano-ano pa nangyayari dito. Manahimik ka na muna anak at hayaan na ang batas dito. Hinagod noon ang likod niya. His tears fell. It was damn true. Paano na naman nalaman iyon ng babaeng ito? Isang sekreto iyon na sila lang na mag-ama nakakaalam at kahit na si Vilma hindi. He composed himself and stood firmly, bulging his chest out. You better be careful next time, lady. Kapag dumapo pa sa akin na kamay mo na yan, may kalalagyan ka na. Banta niya sa dalaga na hindi man lang yun nakuhang tignan at lingunin. He walked towards the door and gruffly swung it open. Buong lakas ay binalibag niya papasara at saka siya na maywang habang kinokontrol ang paghinga. The vixen,
Umulit pa sa kanyang babaeng iyon at talagang makakatikim iyon ng ibang parusa. Hindi niya gusto ang reaksyon ng katawan niya at ngayon ay kumpirmadong-kumpirmado na siya. Malay ba niyang di hamak na triple ang ganda sa personal ng Shania na iyon kaysa sa litratong nakuha sa compartment ng limousine ng daddy niya. Tumingin siya kay Luta at nakatingin din sa kanya ang lalaki. Pabababain ko si Badong, pumunta ka sa ospital kung saan nanganak ang nanay niyan. Napabuga siya ng hangin. Hanggang sa ngayon ay nagpupumilit pa rin na makawalang kademonyohan niya. The monster inside him wants to roar and break free. Parang gusto niya manakit at magpunit ng punching bag. No one had hurt him before. More like physically. Pagkatapos niya magising sa coma, dahil sa pambubugbog sa kanya, wala na siyang taong hinayaan na saktan siya, babae man o lalaki. Pero ang isang iyon sa loob ng kwarto ay sobrang tapang kahit na iiyak-iyak na parang kalabaw. Find her parent and her brother, pay the hospital bills, make sure that they're doing well and settle everything. Rare added. Sigurado ka, boss? He nodded. I'm changing my mind. I'll imprison her for my personal needs and help her taste heaven before she faces hell. Tumalim ang mga mata niya sa tauhan. No one must touch her. She's mine. Ngisi ang sinagot ni Luta at isang saludo. Basta sabi mo, boss. He walked away. That's what his body's screaming all about. His first order was to kill the suspect, but when he found the picture inside the compartment of his dad's car, he had a change of plan. Agaran siyang tumawag sa mga tauhan ng ama niya at ipinauuwi ang babae na walang galos at pasa. Nakipag-unahan pa siya sa pulis at sa kaniya pinaburang CCTV footage ng damputin ng mga tauhan niya si Shania. It was etched in his mind that he'd give her both for now, heaven and hell. Tumahan ka na. Hindi niya sasaktan ang pamilya mo. Masuyong utos na matandang babae nang daluhan nito si Shania sa sulok. Nakatakip siya sa tainga dahil takot siya sa kulog na mayat mayang dagungdong sa kalangitan. Pakiramdam niya ay ilang daang taon na siyang umiiyak at pagod na siya. Sino bang hindi iiyak sa sitwasyon niya? Mas mabuti pang nakulong na siya sa preso kaysa sa kwartong iyon na para bang hindi niya alam kung anong kahayupan ang gagawin sa kanya. Sabi niya po, papatayin niya. Hikbi niya, sakala nag-angat ng muka. Nang tumalikod kasi ang lalaki, ay kaagad naman siyang tumakbo kanina sa sulok at sumiksik doon na parang takot na kuting. Maniwala ka roon, ganun talagang batang yun, pero nag-iisip yun, hindi ka noon basta na lang sasaktan. Hihintayin noon ang lahat ng ebidensya at titimbangin niya iyon ng husto. Hinaplos nito ang gasa na nakatapal sa noon niya. Hindi ka naman po talaga pinatay. Ako pa nga pong humingi ng tulong sa staff at sa lahat ng tao. Ibinigay lang sa akin ang bag. Tapos sabi, may kakatok na anak ni senyor sa room 606 at ibigay ko raw iyon. Hindi ko naman alam na pera ang laman noon at drugs. Drugs na ginamit sa pampatay kay senyor. Napaiyak naman ang matandang babae. Alam mo bang abogado si Rare? Pasado at lisensyado kaya lang hindi minsan tumayo sa korte. Masyado na siyang nalubog sa kumpanya at iyon na naging buhay niya. Pero kung anong lumalabas sa bibig niya ay hindi iyon ang totoong laman ng puso niya. Huwag kang masyado mangamba, iha. Hindi sila sasaktan ni Rare. Tahana, inayos nito ang buhok niya at saka siya inalalayan na tumayo. Humihikbing sumunod siya. Baka nga hindi naman saktan kasi hindi naman siya sinaktan kahit na sinampal na niya kanina at sinuntok. Intindihin mo rin siya. Dahil anak siya na nawala ng ama. Magulong isip niya at bukod doon, inasususulan pa siya na madrasta niya. Baka nga buhol-buhol ng ebidensya sa kokote ng batang iyon, pero sinisiguro ko sa iyong maninimbang siya. Paano po kung hindi niya matimbang na maayos? Lumuluhang tumingin siya sa mukha ng kausap nang paupuin siya nito sa kama. Paano po kung mali ang timbang niya? Kung katulad noon na may syringe pa siya, hawak na may fingerprint ko, malamang kasi hinawakan ko yun para itapon sa basurahan. Paano kung mas matimbang po mga yun kaysa sa salita ko at sa iilan na ebidensya nagsasabi na hindi ako? Paano na po nanay ko? Umiyak siya. Ako lang nag-aalaga tumutulong sa kanya. Ako naglalabada para sa kanya. Kasi minsan na siya nagkasakit sa baga dahil doon. Lahat ng gawa niya ay yung magaan na lang at nasa akin na mabigat. Paano mga gamit ng baby kong kapatid? Hindi ko nga po alam kung nailabas na ni nanay o kung maayos sila. Kung makakalabas pa ba sila kasi alam ko na nag-aalala na sila sa akin.
Sana po sa pulisya na lang ako napunta para pwede kong sabihin ang side ko. Mukhang wala naman pong balak sa Sir Rare na tanungin ako. Basta na lang niya ako binantangan at pati cellphone ko hawak na niya. Parang wala na nga siya pag-asa sa pakiramdam niya kaya napasandal na lang siya sa headboard ng kama. Pinakamasdan siya na matanda at saka noon kinuha ang pagkain sa ibabaw ng bedside table at sinubuan siya. Aalamin ko, kumain ka na, magpahinga ka at matulog na. Wag na wag kang kakain na hindi ako may dala ha, baka lasunin ka ni Vilma dahil sobrang galit sa iyo. Vilma, naitikom niya tuloy ang bibig at ayaw na niyang sumubo ng pagkain kaya natawang matanda. Pasaway kang bata, wala itong lason, ako naghanda nito, binibilinan kita. Kasi kung sabi mo nga na sinaktan ka kaya ka nasugatan, malamang na mas maparoon ang gagawin niya dahil sa galit. Anito, bakit po parang mga demonyong nakatira dito? Parang batang napapalabi siya. Hindi naman, mabait si Rare, pikon lang at mainitin ang ulo, mahilig sa babae, at talagang hindi takot na manakit. Kung may basihan naman iha, si Vilma, ewan ko, hindi kami nag-iimikan ng asawa na yon ni Edgardo. Hindi ko kasi gusto ang karakas na babae na iyon dahil pakiramdam ko ay tinutulak niya si Rare na gumawa ng masama. Sa tuwing may makakaaway siya ay kay Rare ang takbo niya sa halip na sa asawa. Kung minsan, hindi ko alam kung marami lang ang utak ko pero mukhang hindi basta madrasta ang gusto niya. Halos magkasaedad lang kasi sila ni Rare. Hindi alam ni Shania kung bakit ito sinasabi sa kanya ng babae. Hindi naman sila magkakilala pero bakit ang bait nito? Parang natatakot tuloy siya sa kabaitan na matanda. Baka mamaya ay nagbabalat kayo lang ito at ang totoo pala ay katulad din na mamalukreta niya na nilaglag siya. Because of what she had experienced, she could trust no one except for herself. Mahirap na magtiwala ulit, tapos sa bandang huli ay siya rin lang ang malalaglag. Kaya lang kapag hindi siya kumain, mamamatay naman siya sa gutom. Malay ba niya kung isa sa mga ito ang totoong tumurok ng draws kay Senyor Edgardo na na-frame up lang siya? Malay ba niya kung ang mismong anak pa dahil sa mana? Malay niya kung matandang kaharap niya dahil may gusto sa matandang namatay? At malay niya kung ang mismong asawa ng senyor dahil sa baka may gusto naman sa lalaking si Rare? Maraming posibilidad pero ang masaklap ay siya ang nabiktima at ngayon ay parang nagbibilang siya ng oras o araw kung kailan sa sentensyahan. Alam na niya ngayon ang pakiramdam ng preso na masisilya elektrika o mabibitay. Nakakakaba sa takot at nakakasakit ng kalooban, lalo na kung wala naman pala talagang kasalanan. Natahimik siya nang maalala niya ang pangako niya sa matandang lalaki na papapasukin niya ang buhay ng anak noon at tuturuan na magbago. Paano? Mamaya na po ko kakain. Ako na lang pong bahala. Magalang na sabi niya sa babae na ibinalik naman ang kutsara sa plato. Masarap pa naman sana ang ulam dahil nga karne iyon at ilang pirasong gulay. Kaya lang, kahit na kumakalam ng bituka niya, ayaw pa niya malason. O sige, basta kakain ka at baka mamaya mamilipit ka sa sakit ng tiyan pagkagising mo. Lalabas na ako ha at matulog ka na rin. Huwag ka na masyado mag-isip dahil kilala ko si Rare. Shania was forced to nod but she immediately covered her ears and roared. Napabaluktot siya sa ulunan ng kama at nagmamadaling pumasok sa ilalim ng kumot habang natatawa naman ang matandang yaya. Alam mo bang kwarto ito na namatay na ina ni Rare? 3 taon pa iyon dito na nakulong dahil comatose. Nanlaki ang mga mata niya sa ilalim ng kumot at kasusunod ang paglunok. May multo? Kumurap-kurap siya at inalis ang kumot pero papalabas na ang babae. Yaya, tawag niya roon pero sumara na ang pintuan. Napatili siya nang biglang kumulog at nasundan iyon ng isang kidlat. Agad siyang umilalim sa kumot at bumaluktot doon. Ngayon ay hindi na lang kamatayan na kinakatakutan niya, kung hindi isang multo. Baka sa kalagitnaan na pagtulog niya ay may hihila-hila sa damit niya. Nakakatawang ang hindi siya natakot sa patay nang atakihin sa puso sa Senyor Edgardo. Samantalang ni sumilip nga sa ataol ay hindi niya magawa. Noong bata pa siya ay kapag may nadadaanan siyang patay galing sa eskwela ay nakikihingi lang siya ng biskwit tapos kumakaripas na siya ng takbo kasama si Gilda. Ang kabataan niya na walang kaginhawaan sa buhay. Simula noon, kumakain na siya ng lugaw sa umaga, lugaw sa tanghali at lugaw sa gabi pero masaya pa rin ang buhay.
Siguro, nakakatikim siya ng karne ay kapag umuuwi lang ang nanay niya galing sa paglalaba at may pabitbit doon na tirang ulam ang may-ari ng karinderya, o kaya ay kapag dumadaan ang mga tiyahin niya nakakulimbat ng pera sa mga customer ay may pasalubong sa kanyang potsero. Pero kung ititimbang niya ang buhay na ganoon sa sitwasyon niya ngayon, di hamak na mas gusto pa niya na bata na lang siya at nahihirapan kaysa sa umiyak at naghihintay ng kamatayan. Senyor, tulungan niyo naman po ako. Alam niyo naman na wala akong kasalanan. Sana po, ilakad niyo ako sa guardian angel ko sa langit at sabihin niyo na iligtas ako sa anak niyo. Nakapikit na dasal niya. Ang habilin sa kanya na matandang mayaman na parang nakaukit na sa utak niya bago iyon namatay. Rare, sa kahuli-hulihang hininga ay anak pa rin noon ang iniisip at iniiyakan. Parang ang laking responsibilidad noon sa kanya, lalo pat nakapangako rin siya. At alam ng Diyos na hindi siya bumibitaw sa sinumpaan niya. Kaya lang, paano naman kung di hamak na parang founder ng kulto sa pagkasama ng ugali ang anak ni Senyor Edgardo? Nanay! Napatili ulit siya nang kumulog at kumidlat. Bumaloktot siya sa kama at nagtago sa unan. Gusto na niyang umuwi sa nanay niya at makisiksik sa kilikili noon. Ganoon kasi ang gawa nilang dalawa kapag kumukulog at kumikidlat. Umaulunan sa ulo ng bahay at nakatago silang magnanay sa isang sulok ng pader at doon natutulog. Yakap siya ng nanay niya kahit abuntis na yon. At kapag raw tinamaan ng kidlat ang bahay, ay mauuna iyong tamaan kasi nakatago siya sa kilikili noon. Bakit sa mga oras na iyon na ang laki ng kwarto at matatag ang pagkakagawa ay mas nakakatakot pa kasi mag-isa siya at walang nanay na yumayakap sa kanya. Wala siyang bilbil ng nanay niya na nahihimas at maumbok na siya noong buntis pa iyon. I miss you, nanay. Lumuluhang bulong niya habang yakap ang sarili sa pagkakabaluktot. Sana okay lang kayo ni baby bunso ko. Sana nailabas mo na at sana magising kapag katapos mo mga anak. Sumigok siya. Son of Thunder pa rin ang ipangalan ng nanay niya sa baby brother niya kahit na matagal silang hindi magkikita o kung makikita pa man sila. Boss! Napalingon si Rare sa pintuan nang maulinigan ang boses ni Luta sa pintuan ng kanyang theater room. Parang basa pang ulo ng lalaki at mukhang kadarating lang galing sa labas. Uminom siya ng alak at saka sumulyap sa relo. Mag-aalauna na na madaling araw. Bakit ngayon ka lang? Walang kabuhay-buhay na tanong niya sa tauhan na tumuloy na sa loob. Pasensya na boss, kagagaling ko sa ospital na makatanggap ako ng tawag galing sa manager ng hotel nyo. Hawak ko yung kaputol na video noong bago kami dumating ng mga tauhan ni Senyor. At katulad ng sabi ninyo, nakausapin ko si Mama El, wala naman siyang alam bossing tungkol kay Shania. Nakakapagtaka pa at wala nang bakla na kanang kamay niya. Lumipad ang mga mata niya kay Luta. Sinasabi mo bang sabay-sabay na sila nagkakawalaan? How come does she never know sa Shania? Sa club galing babae na yon at siya lang naman ay nag-a-approve ng mga baguhang stripper doon. Napakamot ng ulo si Luta. Hindi kaya bossing ang kakambal niyang si Madonna ang tumanggap kay Miss Chinita? What authority does she have then? Uminit na ang ulo niya. Nalilito na nga siya sa pagtatagpi-tagpi ng lahat at umiiyak din siya kapag naaalala ang ama niya na nasa chapel na raw. Pinatitila lang niya ang ulan at pupunta na rin siya roon. Nagpaalam na kanina si Vilma na mauunan na kaya siya na lang ang naiwan sa bahay at ang yaya niya. Yun nga boss ang nakapagtataka at nang hanapin ko naman ay wala na rin. Kasabay ng bakla na naglaho. Saka boss, wala raw si Mama El ng 2 araw. Pumunta sa Davao at inasikaso ang isang club natin doon. Inihabilin daw niya ang pamamahala sa bakla. Iniabot nito ang nakabalot na bagay sa isang panyo. DVD boss, kinuha niya iyon pero iba na naman ang tinatakbo ng isip niya. How about the woman's family? Ayos na boss. Naniwala naman sa reply ninyo na ipaabot ang pera sa isang lalaki na kaibigan. And what did you exactly tell them where she is? Uminom ulit siya ng alak. Sabi ko, boss, pumasok na personal assistant sa isang artista ng ilang buwan at nag-advance ng 200,000. Naniwala naman boss, yung isa palang tiyahin ay stripper din sa club. Ang daldal bossing at ayaw kong pakawalan. Inaalok ako ng aliw. Halos mamutla pa ito sa pagkukwento kaya kahit paano ay hindi inaasahan ni Rare na mangiti siya. You could have tried it, he shrugged. Diyos ko bossing, kulubot na. Pero mababait sila boss. Makwento,
At nabanggit nga ni Miss Chinita na akala raw nila ay pumasok na kay Mama El kasi iyon daw huli na pag-usapan na magtiyahin. Ayaw daw nila na matulad sa kanilang pamangkin nila, kaya raw bilin nila na huwag magtangka na ipagbiling sarili kahit nakapos sa pera. How about the mother? The baby? Baliwalang tanong niya. Totoong may mayoma, boss, at baka raw bukas pa ilabas sa delivery room. Minomonitor pa raw ang pagdurugo at kapag dinugo pa, ibabalik ulit sa loob at sasalina ng dugo na naman. Iyong baby, cute na cute, bossing. Ang puti, parang gigil na namilipit si Luta kaya napatanga siya sa tauhan. Lalaki, bossing, parang si Miss Chinita rin, parang anghel. Mukha ngang anghel, kaya lang hindi niya alam kung anong totoo. At kahit na hindi man iyon ang pumatay sa ama niya, kanya pa rin si Shania hanggat hindi siya nagsasawa. She was damn traded and his father bought her. Kung ano man ang hindi napakinabangan ng ama niya, ay siya ang dapat na makinabang bilang bayad sa inalabas niyang pera. Boss, hindi kaya frame up ito? Kung ano kasing iyak na Chinita sa hotel ng puntahan namin, ay ganoon pa rin hanggang iuwi rito. I have that in mind. You know I am fair, Luta, and only a few knew it. And I will find out the truth sooner than soon. Pabantayan mong pamilya niya sa ospital. I don't want it obvious. There's a big possibility that if this is a frame-up, her family is at risk too. Baka kalaban sa negosyo o kung sinong hayop. Once I find it out, the fuck will pay for it. Sige boss, nagawa ko na rin yung cover-up sa pulis. Sabi ko, heart attack ang kinamatay at wala namang babaeng kasama sa hotel. Good, he nods. Take a rest and we'll go to the chapel at dawn. Nang lumabas si Luta, saka isinalang ni Rare ang DVD sa player. Kuha iyon matapos sa pumasok ang ama niya at ni Shania sa loob ng suite. Nag-uusap ang dalawa at may tinawagan ang daddy niya sa telepono. He fast-forwarded the video and on the latter part, he noticed that Luta was right. The woman was crying and panicking like hell at kung may nakapagpakunot ng noo niya, ay nagtangkain noon na i-revive ang ama sa tangkang pagkamatay. There's no sign of acting in every move that she made, even the mouth-to-mouth resuscitation and the CPR. Her face and especially those eyes, Rare paused it. Kitang-kita ang luhaang mata ng dalaga. Specially built 4K camera ang nakaimplanta sa suite na iyon na palagi ang ginagamit ng ama niya kapag may iniuuwing babae sa club. Wala nakakaalam noon kung hindi siya. Hindi niya lang pinagbubuksan ng mga special footages dahil ayaw niyang mababoy ang ama niya kung nakikipag-sex man nga iyon sa mga babaeng napipili. But may his dad forgive him. Ipakukuha na niya lahat ng kopya at panonoorin niya dahil baka may makuha pa siyang kung anong ebidensya mula sa mga unang footages bukod pa kay Shania. Ano kaya ang mangyayari mga ka-felicidad kay Shania sa bahay ni Rare? Mukhang tinamaan ng binata sa dalaga. Sana lang maputunayan na kaagad na walang kasalanan si Shania. Talaga namang kaabang-abang pa ang mga susunod na kabanata. Kaya naman, abangan!